Ngayong araw ay ang bangkete ng paggaling ni General Reyes. Paano namin hindi tatawagin si Clara? Isa lang siyang hamak na katulong. Hindi karapat-dapat dumalo. Kung hindi dahil sa batang general na nakaretay sa kama, ang isang probinsyana tulad niya ay hindi man lang karapat-dapat maglingkod sa kanya. Clara, hinahanap ka ni Ginang Reyes. Mangyaring mauna kayo, mga binibini. Pagbati sa paggaling ni General Reyes. Binabati kita. Binabati kita! Ang alilang si Clara ay 3 taon nang nag-aalaga kay Marco. Ngayong magaling na si Marco, dapat mo siyang bigyan ng nararapat na lugar. Marunong talaga siyang maglingkod. Kung gusto mo, pwedeng siya na ang sayo. Tama, isang hamak na katulong. Paano siya magiging karapat-dapat sa isang batang general na bihasa sa panitikan at sining militar? Mainit ba? Bukod pa, mayroon siyang kababata, isang maganda at matalinong nobya. 3 taon ng tapat na pag-aalaga ay nagbunga lamang ng pangungutya at pagkutya. Ang pananatili sa Mansyon Reyes, ito ba ay talagang sulit? Ano ang tinitingnan mo? Tara na. Clara, pinaglingkuran mong mabuti ang binata. Ano ang nais mo? Sabihin mo lang. Sa kanyang katayuan, ang maging kerida ni Marco ay ang pinakamabuti na maaasahan niya. Umaasa lang ako na hindi niya kakagati ng kamay na nagpakain sa kanya. Ginang, nais ko ang aking kontrata ng kalayaan at 100 pirasong pilak. Hindi mo gusto ang isang titulo? Nakikiusap ako, Ginang, na ipagkaloob ang aking kahilingan. Nababaliw ka ba? Ito lang ang ibinigay sa'yo ng mga Reyes? Iyon lang ba ang ibibigay nila sa'yo? Anong ibig mong sabihin na ito lang? Ang mga telang ito inabot ako ng 8 taon para makuha. Para sa iba, kahit 80 taon ay hindi sapat. Ikaw. At saka, ang gumagamot sa binti ni Ginoong Reyes ay isang manggagamot ng palasyo. Ang gumagastos ng malaki sa gamot ay ang pamilya Reyes. Sa looban ni Ginoong Reyes, hindi lang ako ang naglilingkod sa kanya. Binigyan ako ni Ginang Reyes ng mga ito. Ano pa ba ang gusto mo, inay? Sa looban niya, hindi lang ikaw. At ikaw ang personal na nag-aalaga sa kanya. Kayo dalawa ay nagkalapit na. Hindi ko alam kung paano ka makapag-aasawa ngayon. Tama ka, inay. Sige, inay, kumilos ka para sa akin. Kausapin mo si Ginang Reyes. Papuntahin mo siya para manligaw. Panliligaw? Anong panliligaw? Si Ginoong Reyes, titingin ba siya sa atin? Si Ginoong Reyes, may kasintahan na. Kaya alam mo na pala, inay. Makinig ka sa akin. Mababa ang estado natin. Huwag kang maghangad ng sobra. Maging babae o alila, sapat na iyon. Naglingkod ka sa kanya araw-gabi sa loob ng 3 taon. Si Ginoong Reyes. Tiyak na maaalala ang katapatan mo. Kapag nangyari iyon, higit pa sa mga telang ito ang matatanggap mo. Kahit ikaw, inay, alam mo na ang 3 taong paglilingkod na ito ay iba sa iba. Kapag pumasok na sa bahay ang binibini, sa tingin mo magiging mabuti ba ang pakikitungo sa akin? Ang binibini at si Ginoong Reyes ay magkasamang lumaki. Pero pagkatapos siyang masugatan, nag-alala siya na baka hindi niya tuparin ang kasunduan. Kaya, magkakaroon ng lamat sa pagitan nila. Kahit na magpakasal siya, si Ginoong Reyes, tiyak na poprotektahan ka. Pinoprotektahan ako ni Ginoong Reyes. Pero ang binibini, sa tingin mo ba baka ibunton niya yan sa pamilya ko? Oo, inay. Itong si Ginang Reyes. Kung papasok siya sa Mansyon Reyes,
Hindi niya tayo pakikitunguhan ng mabuti. Ikaw, lahat kayo, magpahinga na, nakakainis, wala kayong modo. Huwag kang magalit, nakababatang kapatid. Si inay ay natatakot lang na baka abusuhin ka. Alam niya na itinalaga kang maglingkod sa batang Panginoon. Sa kanyang silid, umiyak siya ng ilang araw. 8 taon na ang nakalipas, noong pinagawa niya ako ibenta ang sarili ko bilang alipin, umiyak din siya ng husto. Pero ano naman, naipagbenta pa rin ako. Umalis kayo. Lahat kayo, lumabas. Nakita mo yon? Ang pamilya Reyes ay hindi nagkukulang ng mga katulong. Si Ginoong Reyes ay pumapatay at makakakuha agad ng kapalit. Usapang gastos lang ng ilang pilak. Kung ayaw mong mamatay, umasta kayo ng maayos at maglingkod ng mabuti. Opo, Ginoo. Clara, halika rito. Mula ngayon, maglilingkod ka kay Ginoong Reyes. Ano? Ayaw mo? Pumapayag si Clara. Siya. Gusto ko ng tubig. Opo. Akala mo ba pilay din ako, hindi ba? Hindi po, Ginoo. Ako'y. Hindi ito masakit. Hindi ito masakit. Basta't masaya si Ginoo. Kaya mong tiisin, di ba? Simula ngayon, mananatili ka sa tabi ko at aalagaan ako. Nang walang pahintulot ko. Huwag kang aalis. Naiintindihan mo ba? Uwe. Dalawang taon na ang nakalipas. Noong malapit nang mamatay ang lola ko, ako'y naglingkod sa kanya sa loob ng 3 araw. At natrauma pa rin ako. Itong 3 taon, nakababatang kapatid, tiyak na hindi mo alam kung gaano karaming paghihirap ang iyong tiniis. Pero ngayon, sa wakas, hindi mo na kailangang mabuhay sa isang buhay na naglilingkod sa iba. Ginoo, inutusan ng matandang babae na ang iyong katawan ay kagaling lang. Kailangan mo pa ring uminom ng iyong gamot. Ano ito? Ginoo, ito ay ang gamot na karaniwan mong iniinom. Ang karaniwang gamot. Kailan pa ito naging ganito kapait at mahirap lunukin? Ginoo, karaniwan, si Clara ang nagtimpla ng iyong gamot. Nagdadagdag siya ng ilang minatamis na prutas araw-araw. Saan siya ngayon? Ngayon, si Clara, humingi sa ginang ng kanyang kontrata. At umuwi na, at saka, ang ginang, hindi lang siya ginantimpalaan ng isang kariton ng seda, kundi pati 1,000 tail na tala. Dapat ba akong ibalik si Binibining Clara? Isang hamak na katulong. Ay gustong magpasikat sa harap ko? Huwag mo siyang pansinin. Sa ilang araw, siya'y mamamalimos na bumalik. Mula nang bumalik ka, ang ginagawa mo lang ay kumain at humiga. Alam mo ba ang sitwasyon sa bahay? Hindi mo ba alam? Ang pagsuporta sa isang palaboy tulad mo na walang ginagawa? Sa loob ng 3 taon, ang perang inuuwi ko bawat buwan, hindi bababa sa 30 pirasong pilak. Paano pagkatapos ng 2 araw lang, naubos ko na lahat? Anong klaseng salita iyan? Siyempre may pera ang pamilya natin, pero hindi tayo pwedeng umasa lang sa ipon. Dahil sa tingin mo, Mama, hindi ako kayang suportahan ng pamilya, bakit hindi na lang ako ipakasal? Sa ganoong paraan, pwede akong maging tamad sa bahay ng asawa ko, at hindi na ako magiging sagabal sa iyo, Mama. Paano kung magbago ang isip ni General Reyes at pumayag na kunin ang kawawang babaeng ito bilang kirida? Kung gayon, ako ay magiging biyena ng General. Hindi kita pinipilit na mag-asawa, nakahiga ka lang maghapon na ganito. Kung kumalat ang balita, hindi ito maganda. Ang ganda-ganda mo magsalita, pero ang nasa isip mo ay ang Mansion Reyes. Gusto mong umasa sa akin para makibahagi sa karangalan ng pamilya Reyes.
Sayang, sinunog nila ang tulay matapos tumawid. Itinapon ako na parang lumang sapatos. Alam mo, Mama, hindi maganda kung kumalat iyan. Kung gayon, maghanap ka agad ng tagapamagitan para ipakasal ako. Saan ka pupunta? Kukuha ako ng tela na ibinigay sa akin ni Ginang Reyes. At titingnan ang presyo sa palengke. Para hindi mo masabi na tamad at walang silbi ako na nauubos ang ipon natin. Ikaw na hangal na babae. Nababaliw mo ako. Lahat, halika at tingnan ninyo. Dekalidad na tela. Binibini, saan mo nakuha itong seda? Mukhang maganda ang kalidad. Oo, talagang maganda. Mga ito ay pinakamataas na uri ng seda. Gusto mong tingnan? 10 taels bawat rolyo. Saang pamilya ito kabilang? Ang binata at binibini ay nasa labas. Talagang pakitang tao. Hindi mo sila nakilala? Yung nasa kabayo sa unahan. Iyan si General Reyes. At si Ginoong de la Cruz mula sa pamilya de la Cruz. Sa karwahe sa likuran, ay ang kanyang kababata at kasintahan. Si Sofia Garcia mula sa pamilya Garcia. Clara. Ang sama ng timing. Dapat tiningnan ko ang kalendaryo bago umalis. Hindi ba ito ang paboritong katulong? Paano nangyari? Lumabas din siya kasama si Marco? Ang aking ina ay mabait, naantig sa kanyang katapatan. Binigyan siya ng kalayaan. Hindi na siya kasambahay ng pamilya Reyes. Mangyaring bantayan ang iyong mga salita, Ginoong de la Cruz. Yeah. Ako si Clara. Pagbati, Ginoong de la Cruz. Binibining Clara. Narito ka ba para makita si Marco? Bilang tugon, Ginoo. Si Ginang Reyes ay nagkaloob sa akin ng mga telang ito. Ngunit ang material ay napakaganda. Ang aking pamilya at ako ay hindi nangahas na gamitin ang mga ito. Gusto lang naming humanap ng tindahan at ibenta ang mga ito para sa pera. Hindi ko ipagpapalagay na abalahin pa. Si General Reyes. Inalagaan mo si Marco sa loob ng maraming taon. At binigyan ka lang nila ng ilang rolyo ng tela para paalisin ka. Ang ginang ay mapagbigay. Siyempre, higit pa ito rito. Ang aking pamilya ay lubos na nagpapasalamat. Babayaran kita ng doble para sa iyong mga tela. Paano kung sumama ka sa akin sa isang pamamasyal? Marco, hindi ka ba tututol kung may isa pang tao? Di ba? Yeah. Gusto mo si Sofia Garcia at may alitan kayo ni Marco Reyes. Anong kinalaman ko dyan? Kapag nag-aaway ang mga Diyos, ang mga tao ang nagdurusa. Mababa ang aking katayuan. Natatakot akong hindi ako makakasakay. Kasama mo sa isang kabayo. Hindi bale. Wala akong pakialam. Tara na. Clara, ang lala ng pagsusuka mo. Baka buntis ka. Ang kapal ng mukha mo. Ginoong de la Cruz, hindi ko talaga sinasadya. Kung hindi dahil sa'yo, pinilit mo akong pumunta rito. Hindi ako maaalog ng sobra at hindi ako nagsusuka. Naghahanap ka ng gulo. May tao ba dito? Tulong. Patay. 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 Tumahimik ka. Kung sumigaw ka pa, papatayin kita ngayon din. Diyos ko. Tulungan mo ako ng mabilis makatakas sa hirap na ito. Eto. Ingat, mainit. Sa tabi ko, kailangan ko pa ng isang tapat na katulong. Ang pamilya Reyes ay nagbabayad sa iyo magkano kada buwan. Bibigyan kita ng doble. Ginoong de la Cruz, hindi ko talaga sinasadya. Ako ay naging matandang dalaga. Napakahirap manghingi ng awa kay Ginang Reyes para mabawi ang aking kalayaan. Ngayon, gusto ko lang mag-asawa ng mabilis. Ayaw kong mamatay na mag-isa. Maawa ka naman, Ginoong de la Cruz. Ang isang babaeng malaya ay maaaring magpakasal ng malaya. Wala kang karapatang makialam. Nagsasabi lang ako. Hindi ko siya pinilit na maging katulong ko. Siya ang nagpumilit na yumukod. Hindi ko alam kung sino ang inaasahan niyang maaawa sa kanya. Noong nakaraang taon, si General Reyes ay hindi mapaghiwalay sa katulong na ito. Ngayong gumaling na ang kanyang mga binti, talaga nga, nagbago na rin ang kanyang puso. Tama? Marco, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Wala lang.
Gusto mong mamatay, tutuparin ko ang iyong hiling. Gusto mo bang mamatay? Pagbibigyan ko ang hiling mo. General Reyes, Ginoong Reyes, nagbibiro lang siya sa'yo. Maawa ka naman. Marco, huwag kang ganyan. Tatlong taon ng pag-aalaga. Akala ko tapat kang tao. Hindi ko inaasahan na paglabas mo ng Mansyon Reyes, ay kumapit ka agad sa matataas na koneksyon ng pamilya de la Cruz. At sadyang naghasik ka ng gulo sa pagitan ko at ni Sofia. Sadyang ginawa mo ang buong eksenang ito, kasama siya, isang pakana ng pagpapahirap. Wala ka kundi isang katulong na marunong lang maglingkod, hindi ka karapat-dapat. Ginoong Reyes. Sumusumpa ako si Ginoong de la Cruz at ako walang anumang relasyon. Lagi akong nagpapasalamat sa pamilya Reyes. Hindi ako gagawa ng kahit ano na magtatraidor sa aking dating amo. Marco, wag! Naniniwala ako inosente si Binibining Clara. Tiyak may hindi pagkakaunawaan. Sofia, galing ka sa marangal na pamilya, at mabait ang puso mo. Hindi mo maintindihan kung paanong ang isang galing sa lansangan ay may napakadilim at mapanlinlang na isip. Ngayon, kung hindi ko siya turuan ng leksyon, mamaya, hindi mo alam kung anong malaking gulo ang idudulot niya. Marco, kahit anuman, si Binibining Clara ay nag-aalaga sa'yo ng 3 taon. Isipin mo na lang alang-alang sa nakaraan. Patawarin mo siya. Umalis ka. Sayang ang pakana. Tingnan niya ang sarili niya sa salamin. Kasama si Binibining Garcia, napakaganda at mabait bilang kanyang kasintahan. Si Ginoong Reyes, paano siya magkakagusto sa'yo? Umalis ka na! Bakit? Tiyak hindi ko ginusto ang mamatay. Kaya pinag-isipan ko ng husto ang maglingkod. Alam ko lagi ang aking lugar. Hindi ako naglakas loob na umasa ng kahit ano. Ni hindi ako naglakas loob na makipagkompetensya sa binibini. Bakit ganito ako tratuhin ng lahat? Lalaki ka ba o multo? Ikaw ba ay tao o multo? Hindi ako multo. Tao ako. Kakaalis ko lang ng bayan kasama ang ilang tao. At naligaw. Pwede mo ba akong isakay? Kaya kong magbayad. Paano mo mapapatunayang hindi ka multo? At umalis ka ng bayan kasama ang mga tao para magsaya? Bakit? Hindi ka bumalik kasama nila? Ako. Sumakay ka sa karwahe. Salamat, Ginoo. Ikaw ay mabait na tao, at ang kabutihan ay gagantihan. Naway magkaroon ka ng mahaba at masayang buhay. At maraming anak at pagpapala. Ito ang korte ng Lungsod Aurora sa opisyal na negosyo. Hindi mo kailangang matakot. Kaya't ikaw ay isang opisyal. Kaya pala. Anong kaya pala? Kaya pala napakamatuwid mo. Talagang hindi ka natatakot? Kahit may masasamang espiritu, ang iyong katuwiran ay magtataboy sa kanila. Kaya natural, hindi ako natatakot. Magaling ka sa mga salita. Naglingkod ako sa isang sambahayan. Ginoo. Ako. Wag na lang. Ako ang pinuno ng korte ng Lungsod Aurora na humahawak ng mga kaso, hindi ang Ministry ng Kita na nagtatala ng mga sambahayan. Wala akong pakialam dyan. Ginoo, malapit nang huminto ang ulan. Tuloy-tuloy tayo. Tara na.
Ginoo, dumating na tayo. Binibini, nasa tarangkahan na tayo ng lungsod. Pasensya na, Ginoo. Pagod na talaga ako. Ayos lang. Ihahatid ba kita sa bahay? Hindi na kailangan, Ginoo. Dito na lang ako bababa. Ang opisyal na iyon ay talagang mabait na tao. Kung makikisama ako sa kanya, kung sakaling magkaproblema ako, may magtatanggol sa akin. Nag-iisip na naman ng kung ano-ano. Ginoo, kailan pa? Naging napakaginoo mo? Kung wala kang mas magandang gawin, pumunta ka at suriin ang kaso ng buwis ng Mansyon Reyes. Imbestigahan ito ng lubusan. Ang init ng ulo ni Ginoong Reyes ay talagang grabe. Sa nakaraang 3 taon, ate, talagang nagdusa ka. Ang ginoong iyon ay natatakot din na may manira ng relasyon at sirain ang pagkakasundo. Hindi para pintasan ka, bakit hindi ka na lang manatili sa bahay? Bakit ka nagpapaikot-ikot? Ngayon, tingnan mo ang nangyari. Hindi ka maintindihan ng Ginoo, bilang walang utang na loob. Ano ang gagawin mo? Dahil may maling akala na baka mamaya may mas malaking problema pa. Inay, humanap ka na ng tagapamagitan at ayusin ang kasal para sa akin. Etong maldita, pagkatapos niyang mag-asawa, hindi na maaaring sumuporta sa pamilya tulad ng dati. Ano pa, paano kung humingi siya sa akin ng dote? Ano ngayon? Tingnan mo ang sarili mo isang dalaga, laging pinag-uusapan ang pag-aasawa, hindi ka ba natatakot na pagtawanan? Nanay, ang mga telang ipinadala ni Ginang Reyes kanina, saan mo inilagay? Bakit mo tinatanong? May nakita akong buyer na handang magbayad doble ng presyo sa merkado para sa mga telang iyon. Iyon ay magdadala ng mahigit 1,000 pirasong pilak. Ano? Doble? Ang mga bagay na iyon ba talagang ganoon kahalaga? Sigurado ka ba hindi ka na-scam? Sinong tanga ang magbabayad ng doble para sa mga basurang iyon? Bakit hindi? Sila ay talagang sabik na bumili. Sabik? Well, maganda iyan. Paano ang dalawa pang rolyo? Nasa kwarto ko. Paano sila nawawala? Tiyak na nagkamali ka ng bilang. Imposible. Yung dalawang rolyo, isa ay asul na navy, isa ay berde na lawa. Parehong pinong shoe brocade. Kailangan ko bang i-report sa autoridad bago mo maalala? Nasa kwarto ko sila at walang ibang tao ang pumasok. Kaya kung nawawala ang dalawa, syempre ibinigay ko. Nanay, mula nang mamatay si tatay, wala nang kamag-anak na dumalaw. Sino ang binigyan mo? Yung magiging biyanan mo, dumating siya kahapon na may dalang itlog upang dumalaw sa hipag mo. Alam niya na nakakuha ka ng magagandang bagay mula sa pamilya Reyes. Kaya sinamantala ko ang pagkakataon at binigyan ko siya ng 2 rolyo. Karaniwan, hindi mo man lang ako pinapayagan na kumain ng dagdag na tinapay. Tapos binibigay mo ang pinong shoe brocade ng libre. Mukhang ako, sarili mong anak, mas mahalaga pa ang reputasyon mo kaysa sa akin. Ilang taon kang nawala, yung magiging biyenan mo ang nag-alaga sa amin. Bukod pa, pagkatapos mo mag-asawa, sigurado ako, iisipin mo pa rin ang sarili mong pamilya. Itong 3 taon, anong uri ng buhay ang naranasan ko? Kahit mga tagalabas alam, pero ikaw, sa iba ka lang nagmamalasakit, hindi sa sarili mong anak. Paano ko hindi iisipin ang tungkol sa iyo? Sinabi ko sa iyo na magplano ng maaga, kumapit ka sa binata. Kung nakinig ka, mag-aaway ka ba tungkol sa 2 rolyo ngayon? Alam ng lahat nagpupunas ka ng puwit sa bahay ng pamilya Reyes. Pagkatapos niyan, sino ang gugustuhing pakasalan ka? Kaya iyon pala ang tunay mong iniisip tungkol sa akin. Itong 3 taon nagtrabaho ako araw at gabi. Kahit mga tagalabas alam, pero hindi mo nararamdaman para sa sarili mong anak kahit kaunti, at ikaw hinahamak mo ako tulad ng iba. Nagtatrabaho ako sa bahay ng pamilya Reyes, nag-aayos ng mga gulo. Walang disenteng pamilya ang gugustuhin ako, kaya dapat ko na lang isuko ang sarili ko, maging mura, umakyat sa kanyang kama, magpabigla kay Marco, at magmakaawa na maging kabit niya.
Sige. Ako ang ina mo. Naghirap ako para palakihin ka. Ngayon, akala mo magaling ka na. Kaya wala na akong masasabi sa iyo. Anong anak na napakababaw? Kahit na ang sarili mong ina ay kumuha ng 2 rolyo ng tela, napakaarte mo sa bagay na iyon. Huwag kang magalit, bunso. Ako ang may kasalanan, itong iyong hipag. Uuwi na ako agad. At kukunin ko ang 2 rolyong tela na iyon. Wala kang pakialam, hipag. Tama si inay. Ako ang nagiging mababaw. Ang isang bagay na ibinigay na ay hindi na dapat bawiin. Sa tingin ko, ikaw ay sadyang naghahanap ng away. Walang bumibili. Kung may bumibili o wala, gamit ko iyon. Iningatan mo lang para sa akin. Sige, mula ngayon, inay, huwag ka nang magdesisyon ng mag-isa. Ikaw, Inay, hindi ko na kaya ang ganitong pamumuhay. Tingnan mo itong walang utang na loob na anak. Walang utang na loob na anak. Ama, dumating na ang iyong anak na babae upang makita ka. Hindi naman sa wala akong utang na loob. Una, ipinagbili ko ang aking sarili bilang alila, kaya hindi ako ang may-ari ng aking sarili. Pangalawa, natatakot ako na kung makita mo ako, maaawa ka sa akin. Ngayon si inay ay nagiging hindi makatwiran. Pakiusap, ama. Lumitaw ka sa kanyang mga panaginip at sabihin sa kanya na ang iyong anak ay nasa mahirap na sitwasyon. Kung hindi ako mag-aasawa agad, patuloy akong masasangkot sa lahat ng mga alitan na ito. Hindi ako maselan. Gusto ko lang ng isang matatag at masipag na lalaki na handang mamuhay ng maayos. Iyon lang ang hinihingi ko. Wala kang sinasabi. Ituturing ko na pagsang-ayon mo. Are. Anong ginagawa mo dito? Pumunta ako upang walisin ang libingan ng aking ama. May nagnanakaw ng mga bangkay kamakailan. Sumama ka sa akin sa korte ng lungsod Aurora. Nagnanakaw ng bangkay. Kagabi, iyong opisyal hindi ba siya humahawak ng isang kaso? Paano ito naging pagnanakaw ng bangkay? Wala siya sa panganib, di ba? Ginoong Reyes, hindi mo ba ako dadalhin sa silid ng interogasyon? Tapos ka na? Hindi ko alam ang ibig mong sabihin, Ginoong Reyes. Umalis ka sa Mansyon Reyes nang walang pahintulot. Hindi ba para patunayan ang lugar mo sa puso ko, pinipilit mo ba akong putulin ang kasunduan at pakasalan ka? Ginoong Reyes, nagkakamali kayo. Hindi ko iyon naisip. Ikaw at si Binibining Garcia ay tugmang-tugma. Taos puso kong inaasahan na magkaroon kayo ng maraming anak at apo at pagpalain ng maraming inapo. Ikaw at ako lang dito. Hindi mo kailangang sabihin ang mga salitang ito na puro ganda lang. Ginoong Reyes, seryoso ako sa bawat salitang sinabi ko. Talagang gusto kong umalis sa Mansyon Reyes. Ang aking ina ay nag-aayos na ng isang kasal para sa akin. Tama na. May hangganan ang pasensya ko. Sigurado ka ba na gusto mong magpatuloy sa paggawa ng eksena? Huwag mong isipin na hindi ko alam na nagpapakipot ka sa akin. Binibigyan kita ng daan para makaalis. Kung hindi mo gets ang pahiwatig, magiging walang utang na loob ka. Hindi ako ang gumagawa ng eksena. Kung mananatili ako sa Mansyon Reyes. Ginoong Reyes, hindi mo pinaplano ang kinabukasan ko, kaya hindi mo ako hahayaan na maghanap ng sarili kong paraan palabas. Paano mo nalaman na hindi kita pinagplanuhan? Marco, mabuti ka na ngayon. Dapat mo bang kunin si Clara bilang kerida mo? Hindi. Ako ay nakipagkasundo sa pamilya Garcia. At saka, ang usapin ng buwis na pilak ay pinlano ng pamilya Garcia at pamilya Reyes ng magkasama, ngayon sinisisi tayo ng korte. Tanging ang kasal ng ating mga pamilya, ang tunay na makapagpapaisa sa atin na magkasama sa iisang bangka. Maalalahanin ka. Gayunpaman, sa tingin ko ang babaeng ito ay mapagplano. Paano kung siya gagamitin ang kanyang kabutihan para humingi ng bayad? Susubukang pumasok bago pumasok si Sofia sa sambahayan. Huwag kang mag-alala, inay, hindi ko bibigyan siya ng pagkakataong iyon. Siya ay isang katulong lamang. Inalagaan niya ako sa loob ng 3 taon, tiyak na mahal niya ako, at may malaking ambisyon. At siya ay palaging matiyaga, kapag naabot ko ang pinakamataas na posisyon sa korte. Ang mga babaeng tulad niya na mahilig sumandal sa makapangyarihan, ay lalong maging tapat sa akin. Alam mo,
Ang gusto ko ay palaging akin. Kasama ka. Ano man ang plano ni Ginoong Reyes. Hindi ko alam, hindi ako nakikilahok, at ayaw kong malaman. Ganoon ba? Huwag kang gumalaw. Marco, ako si Sofia. Kay sana'y patayin mo siya. Anong dala mo rito ngayon? Sumama ako sa lola ko sa templo ngayon. Daan lang dito. Naisip kong dumaan para makita ka. Buwisit ka, wala akong ginawang mali. Inaabuso mo ang kapangyarihan mo, para lang ibalik ako rito, at hiyain ako. Ginoo. May nag-iimbestiga sa pagnanakaw sa libingan. Mag-ingat kayo, Ginoo. Clara, sino ang nagpalabas sa'yo? Ginoong Santos. Siya ang aking katulong. Dinidisiplina ko ang sarili kong katulong. Pakiurong na lang, Ginoong Santos. Ginoo, matagal na akong hindi na naging katulong niya. Malaya na ako ngayon. Ngayon, nagpunta ako para mag-alay ng respeto sa aking ama. Sinong mag-aakala makikita ko si Ginoong Reyes nag-iimbestiga sa pagnanakaw sa libingan? Wala akong alam. Dinala lang niya ako rito. Ginoo, kailangan niyong ipaglaban ang katarungan para sa akin. Totoo ba ang sinabi niya? Kung hindi dahil sa sugat ko, naging commander sana ako ng libo-libo, isang koronel ng kabalyero. Anong karapatan mo para magsalita sa akin? Halika rito ngayon, at baka hindi na kita parusahan. Ginoo, sobrang takot ko. Kawalan mo siya. Una, inaresto mo ang isang tao nang walang dahilan, tapos ayaw mong sumunod sa utos, Ginoong Reyes. Wala ka bang paggalang sa batas ng tang kahit kaunti? Ito si Ginoong Gabriel Santos. Bumaba siya para maging prefect ng korte ng lungsod Aurora, pero walang nakakaalam ng kanyang pinagmulan. Talagang hindi simple ang taong ito. Marco, huwag mong hayaan na mahuli kanya sa pagkakamali. Kung siya ay tumingin sa iyo at hukayin ang kaso ng buwis na pilak mula 3 taon na ang nakaraan, ang ating pamilya Reyes ay magkakaroon ng malaking problema. Nagpadala ako sa init ng ulo kanina. Inihiling ko sa iyo, Ginoong Santos, na huwag mo itong seryosohin. Clara, alam ko na masakit ang sinabi ko, ngunit kaya kitang bayaran. Basta't huwag kang gumawa ng eksena sa harap ng iba. Mabuti. Salamat, Ginoong Santos, sa pagligtas muli sa akin. Ang laking kabutihan na hindi ko malilimutan. Ginoong Reyes, ang pagkaparalisa nitong mga nakaraang taon ay ang pinakausap-usap na bagay sa kabisera. Kahit ako ay alam na ang pamilya Reyes ay may isang tapat na lingkod. Ano ang layunin mo ngayon sa paggawa ng eksenang ito? Ginoo? Matagal na akong hindi naging katulong niya. Wala nang dahilan para maging tapat sa kanya. At saka, ayaw kong isipin niya na nagpapakahirap ako para lang tumaas ang aking estado. Tara na, Saan? ihahatid kita sa bahay. Ginoo, tunay kang mabuting opisyal. Ngayong araw, talaga namang naging kaaway ko si Marco Reyes. Sinaksak si Ginoong de la Cruz, siguradong may sama rin siya ng loob. Kung makakasama kita sa mabuting usapan, kahit may malalapitan ako sa oras ng pangangailangan. Ano ang tinitingnan mo? Anong tinititigan mo? Tumitingin ako sa iyo, Ginoong Santos. Ang iyong gwapong itsura. Hindi ko napigilang tumingin ng ilang ulit.
Kurakot na opisyal. Kumukuha ka ng sweldo mula sa korte ng imperyo, pero hindi ka naglilingkod sa bayan. Bakit hindi ka nalang mamatay? Ginoong Santos, pero siya ang impormante sa kaso ng buwis na pilak? Namatay na lang ng ganoon? Ngayon, hindi na mahanap ang bangkay. Walang hustisya. May hustisya pa ba? Kurakot na opisyal. Walang batas. Kurakot na opisyal. Imposible. Ginoong Santos. Sobrang tapat, kakaiba. Kapag kasama mo ako, nagkakamalas ka na. Huwag kang matakot. Nandito ako. Ginoong Santos, ang bangkay sa karwahe noong araw na iyon, sa dalagang iyon ba? Alam mo rin ang tungkol sa kaso ng buwis na pilak? Siyempre alam ko. Malaking kaso iyon 3 taon na ang nakalipas. Sinasabing 10,000 tael na pilak ang nawala, nagpapaskil sila ng mga anunsyo araw-araw. Pero, dahil ikaw na ay nag-iimbestiga sa kaso ng buwis na pilak, bakit hindi mo ipaalam sa pamilya ng biktima? Ang opisyal na investigasyon ay nangangailangan ng ebidensya. Kung walang pahintulot ng pamilya, hindi namin mabubuksan ang kabaong. Ang pagnanakaw ng bangkay sa gabi, kahit may mabuting intensyon, ay labag sa batas. Hindi dapat malaman ng iba. Sa mundong ito, may hindi mabilang na mga kurakot na opisyal na handang isugal ang kanilang kinabukasan, mapagkamalan at sumpain. Ngunit naghahanap pa rin ng katotohanan, isang mabuting opisyal na tulad niyan ay bihira. Ginoong Santos, talaga nagsisimula na akong humanga sa iyo. Patayin ang kurakot na ito. Sige. Dumarating na ang mga opisyal. Bilis, takbo. Ayos ka lang ba, Ginoo? Ako. Huwag kang magkamali ng pagkakaintindi. Kami lang ay... Ang ganda ng panahon ngayon. Ginoong Santos, linis na ang karwahe. Pasensya na sa abala ngayon. Kung maginhawa para sa iyo, pumunta ka sa aking tirahan at mag-ayos ka. Huwag na kayong mag-abala, Ginoong Santos. Dito na lang ako bababa. Sige, pagkatapos, mag-uutos ako ng mag-ayos ng ibang karwahe para ihatid ka pa uwi. Ginoo, itong si Clara. Pinapayuhan pa rin kita, aking Panginoon, na mag-ingat. Paano kung especially iya siya ng Mansyon Reyes, kung malaman niya na iniimbestigahan natin ang kaso ng buwis na pilak mula 3 taon na ang nakalipas? Ano na? Mula noong unang pagkikita natin, nagsagawa na ako ng pagsisiyasat sa kanya. Isa lang siyang ordinaryong katulong. Matapos masaktan si Marco, pumasok siya sa Mansyon Reyes. Wala siyang kinalaman sa kaso ng buwis. Ganun. Pero aking Panginoon, hindi ba kayo naiinis sa mga babaeng hindi mo kilala na humahawak sa inyo? Kahit ang bunso na anak ng prinsipe ng Chi, nahawakan ka minsan, at itinulak mo siya palayo. Kaya bakit siya? Clara, ang dilag ng tagsibol ay nagpapasaya sa puso. Isang magandang pangalan. Sa tingin ko, mas maganda ang tunog ng pangalan ko. Tumahimik ka. Kung tatanungin mo ako, anong ina ang hindi nagmamalasakit sa sarili niyang anak? Kung anak ko ang namatay sa ganitong kaduda-dudang pangyayari, pinatay ng isang tao, hindi lang ako maghahagis ng bulok na itlog sa tiwaling opisyal na iyon. Ipagsapalaran ko ang aking buhay upang ipaghiganti ang aking anak. Dahil labis kang nagmamalasakit sa iyong anak, bakit hindi ka magmadali at humanap ng tagapamagitan upang ayusin ang kasal para sa kanya? Ngayon, nung nagpunta ako magsunog ng insenso para sa aking ama, nakasalubong ko si Ginoong Reyes. Iniisip niya na ang pag-alis ko sa Mansyon Reyes ay paraan lang para magpahiwatig na ayaw ko pa. Kung hindi ako mag-aasawa agad, ang aming pamilya ay malalagay sa malaking gulo. Paano ako nakapanganak ng isang bobo na babae? Si Ginoong Reyes ay may malinaw na damdamin para sa'yo. Ang kailangan mo lang ay magpakita ng lambing sa kanya. Pero sa halip, ikaw ay nag-imbita ng mga tagalabas upang saktan siya. Ibig niyang sabihin na ako ay maging kanyang kahiyahiyang kerida. Ano? Hindi ka ba natatakot sa chismis ng mga taong nakaturo sa atin? Kailan ka ba niya hiniling na maging kerida niya? Malinaw na mayroon kang pagmamahal para sa kanya. Bakit hindi mo na natili sa Mansyon Reyes at nagpatuloy na maglingkod sa kanya? Anyway, nasaktan ko na siya. Kung igigiit mong ipakasal ako, ipakasal. Sa daan patungo sa dilaw na bukal. Hindi ako tututol kung magkakasama ulit ang pamilya doon. Bakit mo ako tinitignan ng ganyan? Sinasabi mo bang ako ang kontrabida? Sabihin mo sa akin, anong kasalanan ang nagawa ko? Sa mundong ito, nasaan ang isang ina na pumipilit sa sariling anak na magpakasal? Matandang de la Cruz, idilat mo ang iyong mga mata at tingnan. Ito ang mabuting anak na pinalaki mo.
Ate Wang, ano bang problema mo? Nagbyuda ako noong bata pa. Nagpalaki ng 3 anak mag-isa, pinalaki ko sila. Sa loob at labas ng bahay na ito, ako lang ang humawak ng lahat. Ngayon, ako na ang mag-aalaga sa postpartum ng manugang ko, itong malas na babae. Gustong magpakasal ngayon din. Wala siyang konsiderasyon sa akin. Anong klasing dalaga ang laging pinag-uusapan ang pagpapakasal buong araw? Talagang walang hiya. Tama, ikaw bata, ang nanay mo ay nabalo ng maraming taon, hindi madali ang magpalaki ng 3 anak. Bakit hindi ka magpakita ng konsiderasyon sa iyong nanay? Clara, hindi sinasabi ni nanay na kailangan mong manatili at maglingkod sa iyong hipag. Ang totoo, ang pamilya natin ay sobrang gipit sa pera ngayon. Wala talaga tayong extra na pera para bilhan ka ng dowry. Clara, ikaw. Pakiusap, unawain mo ang nanay mo. Kaya, iyan ang tunay mong layunin. Hindi mo gustong makita bilang isang mahigpit na ina na kumukuha ng kita ng anak na babae. Kaya ang tanging paraan ay na masaksihan ng mga kapitbahay na ako, si Clara, ay masuwayin at walang galang na unang nagkasala. Sa lahat ng mga tao na ito, ang perang kinita ko sa pamilya Reyes, halos lahat ay ibinigay ko sa pamilya. Dahil sinasabi mong walang pera ang pamilya, hindi ko napipilitin ang pamilya. Tungkol sa dowry, kaya ko namang wala iyon. Pero pakiusap, ipangako mo sa akin. Na mula ngayon, hindi ka nahihingi ng pera sa akin. Pwede kong bitawan ang dote. Pero nakikiusap ako, nanay, simula ngayon, huwag ka nang hihingi ng pera sa akin. Itong babaeng ito, bakit siya sobrang kalmado? Baka naman may paraan siya para kumita ng pera na hindi niya sinasabi? Nanay, ano ang masasabi mo? O nagpapalamig lang siya? Sinusubukang lokohin ako para sa pera? Ako pa rin ang sarili niyang ina. Kahit simula ngayon hindi na ako hihingi sa kanya ng pera, itong babaeng ito, kaya ba niya akong balewalain? Siya. Basta hindi ka kukuha ng dot, simula ngayon, hindi ako kukuha kahit 1 sentimo mula sa iyo. Hindi sapat ang salita lamang. Ate, pakikuha ng papel at panulat, at papirmahin si nanay ng kasulatan. At hilingin sa mga tiya na saksihan ito, at mag-iwan ng kanilang mga thumbprint. Bakit kailangan ng kasulatan at mga thumbprint? Ano? May sasabihin ka ba? Kung tutuusin, mag-ina kayo. Sabi nila, mas makapalang dugo kaysa tubig, magkakonek pa rin kayo. Kung ngayong araw mag-iwan kami ng aming mga thumbprint, at magkaayos kayo sa bandang huli, mas stuck kami sa gitna, tama. Ate Wang, si Clara ay kagagaling lang sa Mansion Reyes, na may dalang maraming gantimpala. Maaari siyang magbenta ng ilang rolyo ng tela, at iyon ay sapat na para sa isang dote, kaya hindi siya pwedeng walang ibigay. Maging mas mapagparaya, huwag kang magtampo sa sarili mong anak. Tama? Kung sa mga nakaraang taon si Clara ay wala sa Mansion Reyes nagtatrabaho bilang katulong, makakapag-asawa ba si Mang Tonyo? Mabuti ba ang iyong kalusugan? Sige, so sinasabi mo dapat akong humingi ng tawad sa babaeng ito? Ano pang tinatagal mo dyan? Bilisan mo at kumuha ng papel at panulat. Sige na. Ngayon, sa lahat ng tita na saksi, ako, Clara, kapag nag-asawa na ako, hindi ako hihingi ng dote sa inyong pamilya. Kahit pagkatapos kong ikasal, hindi ako kukuha sa inyong pamilya kahit 1 sentimo. Kung sisirain ko ang panatang ito, ako, Clara, mabulok ang aking bibig ng mga sugat at magkasakit ng malubha. Sige, naging magaling ka na ha? Tama ba? Sige, mula ngayon, ni 1 butil ng bigas sa bahay na ito ay hindi ka kakain. At ang kwartong tinitirhan mo, kailangan mong magbayad ng upa para dito. Clara, si nanay ay galit lang. Huwag mong seryosohin. Mag-sorry ka na lang kay nanay at magiging maayos na. Tama, Clara. Pagkatapos ng lahat, siya ang iyong ina. Byuda na siya ng ilang taon, hindi madali ang magpalaki ng pamilya. Bilang anak niya, kung hindi ka magpaparaya at magpapasakop, paano magiging maayos ang lahat? Ang upa sa labas, sa pinakamataas, bawat araw, 3 perang tanso lang. Kung higit pa doon, aalis ako at doon maninirahan. Natuto ka na sa pamilya Reyes, di ba? Akala mo makakalipad ka na ha? Sige, mula ngayong araw, ako, wala na akong anak na babae na ikaw. Tama na, tama na. Huwag kang magalit. Kumalma ka na. Nanay? Itong si Ginoong Lim may tindahan sa silangan ng bayan at isang halamanan sa labas ng bayan.
Sa pamamagitan lamang ng pag-iipon ng upa bawat taon, sapat na ang kanyang ikabubuhay. Handa pa siyang mag-alok ng 100 tael bilang pangkasal. Kung magpapakasal ka sa kanyang pamilya, magiging maayos ang buhay mo habang buhay. Itong si Ginoong Lim, ilang taon na siya. Hindi naman ganoon katanda. Bukod dito, ang yaman ay nagpapabata. Sa akin, mukha siyang bata. Talaga, hindi ganoon katanda. Pagkatapos ng pista ng Taglagas, magiging 40 anyos pa lang siya. Tita, masyado pa akong bata. Hindi ko kaya ang pamamahala ng bahay. Wala akong kapalaran na masiyahan sa buhay sa bahay ni Ginoong Lim. Hindi ko hinihiling sa iyo na ipakasal ako sa isang gwapong lalaki. Gusto ko lang ng taong matatag na marunong mabuhay. Alam mo ba? Meron talaga. Ang pangalan niya ay Daniel Cruz. 25 pa lang siya ngayong taon. Guard siya sa korte ng Lungsod Aurora. Narinig ko mapropromote siya sa susunod na taon sa Imperial Guard. Maagang namatay ang kanyang mga magulang, isang tita lang ang nagmamalasakit sa kanya. Hiniling niya sa akin na hanapan siya ng asawa. Tita, pwede mo bang ayusin ang pagkikita para sa Ginoong ito? Walang problema. Kailan mo gustong magkita? Mas maaga, mas mabuti. Ginoo, ang aking pamilya talagang wala naman. Ito. 3 taon na ang nakalipas. Ang kaso ng buwis na pilak. Ano ang ginawa mo? Alam mo sa iyong puso. Ginoo, inosente ako. Talagang hindi ko alam. Nahanap ko na. Ano pa ang masasabi mo? 3 taon na ang nakalipas. Inutusan ka ba ng mga Reyes upang tumulong na nakawin ang buwis na pilak? Ginoo, talagang wala akong kinalaman sa kaso ng buwis na pilak. 3 taon na ang nakalipas. Wala akong kinalaman diyan. Ito ay dapat may isang tao na sinusubukang isangkot ako. Pakiusap, Ginoo, tingnan mo ito. Nasa pintuan ka na ng kamatayan at matapang ka pa ring maging matigas. Libro, gapusin mo siya at dalhin sa korte. Oo, Ginoo. Sino yan? Daniel, ito si tita. Hindi ba kanina tinatanong mo ako na humanap ng asawa para sa iyo? Ngayon, mayroon akong isang babae na ipapakilala sa iyo. Alisin mo sila upang maiwasan ang paghinala. Lingato. Ikaw ba si Libro? Anong ginagawa mo dito? Clara, nandito ka ba para sa pagtutugma? Hindi ba nakatira dito si Daniel? Oo, si Daniel yon. Nasugatan siya sa isang misyon kahapon. Wala siya ngayon. Ganoon ba? Clara, tingnan mo. Baka makabalik tayo sa ibang pagkakataon. Oo. Kita tayo sa susunod. Sa susunod. Hindi na kailangan ng gulo na iyan. May oras ako ngayon. Daniel, anong problema mo? Nagmisyon ako kagabi. Nasugatan habang hinahabol ang isang takas. Binibini, ayos lang naman, di ba? Ayos lang, wala akong problema. Mag-usap kayo. Tia ay lalabas muna. Ikaw muna, Binibini. Ang pangalan ko ay Clara. 17 na ako ngayong taon. Nakatira ako sa Crows Lane sa South Street. Dati akong nagtatrabaho para sa pamilya Reyes bilang katulong ni Ginoong Reyes. Nagtataka ako kung narinig mo na. Medyo narinig ko. Kaya, Kuya Daniel, may mga tanong ka ba? Dahil umalis ka na sa bahay, ibig sabihin, trabaho lang iyon. Tungkol sa walang kabuluhang chismis, wala akong pakialam. Gusto ko lang malaman, bakit ka nagmamadaling magpakasal? Ginoong Reyes ay nahuhumaling sa akin. Pero hindi ako isang taong naghahanap ng kapangyarihan. Kaya gusto kong magpakasal agad at umalis sa pamilya Reyes sa lalong madaling panahon. Ang pamilya Reyes ay makapangyarihan ngayon. Kung ayaw mong masangkot, maiintindihan ko. Kung pumayag ka, ako, si Daniel, dadalhin ang mga handog sa kasunduan bukas at darating upang manligaw. Ginoo, hindi ka ba takot sa pamilya Reyes?
Hindi ako takot, Binibini. Bakit ako matatakot? Mabuti. Pagkatapos, hihintayin kita. Pero ang mga regalo ng kasalan, pakitang tao lang iyon. Wala akong pakialam sa kanila. Kaya mong wala ang mga iyon. Pero si Daniel Cruz ang dapat magbigay. Pero ako, walang dot na katumbas ng iyong mga regalo. Para sa akin, ikaw, ang pinakamagandang dot. Ginoo, talaga bang magpapakasal ka kay Binibining Clara? Bakit hindi? Pero, kung gusto mo si Clara, bakit hindi mo sabihin sa kanya kung sino ka talaga? Ngayon, ang pamilya Reyes ay mahigpit na binabantayan ako. Kung ibubunyag ko ang tunay kong pagkatao, sa sinuman, ilalagay siya sa panganib. Ang kaso ng buwis na pilak ay umuunlad. Kapag natagpuan ko ang katotohanan, sasabihin ko sa kanya ang lahat. Dahil sa kanyang katalinuhan, maiintindihan niya ako. Ano? Magpapakasal ka? Dahil wala kang balak, ayusin ang aking kasal. Kaya ako, kailangan kong magplano para sa sarili ko. Ikaw. Ang kasal, mula pa noong unang panahon, ay napagpasyahan ng mga magulang at mga tagapamagitan. Paano magkakaroon ng ganoong pagsasarili? Bakit hindi? Ilang araw ang nakalipas, ako, na naginip ng tatay. Hinihikayat akong magpakasal agad. Ang tagapamagitan ay kilala sa paligid ng mga lugar na ito. Utos ng magulang, salita ng tagapamagitan. Alin ang kulang? Bukod dito, huwag mong kalimutan, nanay. Noong isang araw, ikaw at ako ay nagkasundo na wala akong dote. Ako ay mababa ang katayuan. Hindi sapat ang pinag-aralan. At dati akong naglingkod kay Ginoong Marco Reyes sa loob ng 3 taon. Mga kagalang-galang na lalaki ay tumitingin sa akin ng mababa. At ayokong manatiling dalaga. Kaya kinailangan kong hilingin kay tagapamagitang Zhang na mabilis akong hanapin. Isang mabuting lalaki. Ikaw. Pinapabaliw mo ako. Ikaw binabaliw mo ako. Gusto ko lang naisipin mo ang pamilya at tumigil ka na sa paghingi ng dote, ngunit hindi ko sinabi na magpakasal ka sa kung sino. Ako ang sarili mong ina, at ngayon hindi ko na alam kung sino ang pinakasalan mo. Ang pangalan niya ay Daniel Cruz. Guardia siya sa korte ng lungsod Aurora. 3 pirasong pilak sa isang buwan, walang magulang. Sobrang kontento ako. Nawalan ka ba ng bait? Dapat ay pinakasalan mo si Ginoong Reyes. Kahit balahibo lang ng paa ni Ginoong Reyes, ay mas makapal pa sa binti ng guwardiyang ito. Tinatapon mo ang magandang buhay at hinahabol mo ang talunan na walang kuwenta. Sinabi ko na sa iyo, dati. Mas gugustuhin ko pang maging asawa ng mahirap kaysa maging kerida ng mayaman. Walang pag-asa kay Ginoong Reyes. Inihiling ko, inay, na itigil mo na ang pag-asa sa walang katotohanan. Magkano ba ang bigay kaya ng batang iyon sa iyo? Walang dote, paano magkakaroon ng bigay kaya? Ano? Ikaw! Wala kang kinuhang kahit 1 sentimo bilang bigay kaya? Bakit pa ako nagkaanak ng walang kwentang anak na babae? Matandang de la Cruz. Oh, Matandang de la Cruz, dilat mo ang iyong mga mata at tingnan. Ang anak na ito ay papatay sa akin. Matandang de la Cruz. Isang lalaking hindi makabayad ng bigay kaya. Talaga bang gugustuhin mong pakasalan siya? Ginoong Reyes, ano ang dala mo rito? Clara, naging matapang ka talaga. Sa pagpapakasal, gamit ang murang lansihin para akong inisin. Nang wala akong pahintulot, paano ka nangahas magpakasal? Ginoong Reyes, ako ngayon ay hindi na alila ng pamilya Reyes. Ang aking kasal ay wala sa iyong pakialam. Ikaw na masamang babae, nawala ba ang iyong isip? Paanong sumagot ka kay Ginoong Reyes? Ginoong Reyes, mangyaring maging mapagbigay, huwag kayong pumantay sa kanya. Ang iyong nobyo ay hindi alam kung paano ang iyong mga kamay pulgada't-pulgada ay pinunasan ang aking katawan, maging ang pinakapribadong bahagi ay hindi pinalampas. Alam ba niya na ang iyong mga binti ay lumuhod sa harap ng aking kama, nagpapainit ng aking mga paa hanggang madaling araw? Akala mo ba maaari mong hugasan ang nakaraan at magpanggap na inosente? Oo, alam niya. Dahil alam niya ang lahat ng ito, iginagalang pa rin niya ako at handang pakasalan ako.
Kaya't higit akong handang pakasalan siya. Clara, naghahanap ka ba ng kamatayan? Pakawalan mo ako. Ginoong Reyes, kumalma ka. May hangganan ang pasensya ko. Mag-impake ka na ngayon ng gamit mo. At sumama ka sa akin. Kung hindi ako tututol kung ang kulungan ng korte ng lungsod, Aurora, ay may ilan pang bilanggo. O kaya, kung ang kanal ay may ilan pang hindi na-claim na bangkay. Ginoong Reyes, ang babaeng ito ay walang kinalaman sa pamilya de la Cruz. Wala siyang kaugnayan. Gawin mo sa kanya ang gusto mo. Patawarin mo kami. Marco, huwag kang lumayo ng sobra. Ano kung gawin ko? Noong una, kung hindi dahil sa kapritsyo ko, mabubulok ka na sana sa isang sulok ngayon. Binigyan kita ng paraan para mabuhay, binigyan kita ng dignidad. Bakit? Bakit mo? Tumangging maging parang aso. Magpakailanman gumapang ng masunurin sa aking paanan. Bakit? Bakit mo ako sinusuway? Sinabi ko na sa iyo. May nobyo na ako. Sa kanya ako nabubuhay. At sa kamatayan. Buwisit ang nobyo mong iyan. Ano ang kaya niyang ibigay sa iyo? Ito ba ang kumakatiwangwang na barong-barong? O itong mga kupas at magaspang na damit? Mabibigyan ka ba niya ng magagandang damit at pagkain? Mapapaangat ba niya ang iyong buong pamilya umangat sa katanyagan? Hindi man lang siya makabili sa iyo ng disenteng hairpin, makaya. Paano siya nangahas na hawakan ang pag-aari ko, Marco, babae na nahawakan ko? Sino ang nagsasabing hindi ako makapagbigay? Kuya Daniel, anong ginagawa mo dito? Kailangan mong umalis. Ngayon din. Kaya ito ang iyong. Walang perang kasintahan. Nagtatago na parang duwag. Masyadong takot na kahit ipakita ang mukha. At may lakas siyang sabihin sa akin kung ano ang gagawin. Sino ang gumawa nito? Ako. Ano naman? Isang mababang utusan. Sasakalin ko siya kung gusto ko. Ikaw? Kung hahawakan mo siya ulit, titiyakin kong ang kamay na iyon hindi na makakapagbuhat muli. Alam mo ba kung sino ako? Paano mong nagawa na hawakan ako? Sa mapalad na araw na ito, isang pagtutugma na gawa sa langit, ang anak na babae ng pamilya de la Cruz, mabait at pino. Ang pamilya Cruz ay nag-aalok ng mapagpakumbabang regalo bilang handog pangako. Diyos ko, tingnan mo iyan. 1,000 taels na pilak, 2 pares na gintong pulseras, Ang konti. Lakas ng loob mo? 100 rolyo ng ulap na brocade, 10 piraso ng bordado ng shoe, Ang telang iyan, nakita ko iyan, sa asawa ng hukom, nakita ko na. ipinagkaloob ng emperador, isang scepter na jade rouille na sumisimbolo ng kaligayahan at mahabang buhay. Imposible. Imposible yan. Ginoong Reyes, nakita mo na ang mundo. Hindi mo talaga makikilala ang markang ito, di ba? Peke. Peke lahat. Eddie, gusto mong kumusta? Kung totoo, paano mo gustong mamatay? Ngayon, ako, si Marco, ay nagkamali. James, tara na. Ginoong Daniel Cruz, sino ka ba talaga? Bagay lang yan. Kung gusto mo, may mga mas maganda pa mamaya. Ilang taon na ang nakalipas. Naglakbay ako sa malayo't malapitan. Marami akong naging kaibigan. Alam nila na ikakasal ako, kaya nagpadala sila ng mga regalo para lang magpakitang tao. Huwag mong masyadong isipin. Ang kailangan mong malaman ay, simula ngayon, walang mga api sa'yo. Clara, sa 10 araw, darating ako para pakasalan ka. Clara, 10 araw, mula ngayon, pupunta ako para pakasalan ka. Akala ko, nakakita ako ng taong tapat at maaasahan. Pero lumalabas na kahit ang pamilya Reyes ay umiiwas sa kanya. Clara, 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 napalad ka ba o nagdulot ng sakuna?
Halika anak, kainin mo ang iyong pansit. Anak, tingnan mo ang mga handog pakasal. Ano ang kinalaman ng mga handog sa iyo, Ina? Wala. Anak, ako ang sarili mong ina, hindi ba? Sarili kong ina. Ngayon, paano mo masasabi sa harap ni Ginoong Reyes? Ikaw mismo ang nagsabi. Ang babaeng ito ay walang kinalaman sa atin. Sa pamilya de la Cruz, kahit ano. Sinasabi ko lang kaunting pagpapakumbaba. Nag-aalala ako na baka ihila mo pababa ang buong pamilya. Kung ito ay humihila sa kanila pababa, alam na alam mo, kung mag-iisip ka ulit sa mga handog, ang ugnayan nating mag-ina ay mapuputol. Nasiraan ka na ba ng bait? Naniniwala ka ba? Pupunta ako sa kapitan ng barangay para ayusin ito? Sige, hayaang husgahan ng lahat kung paano mo binabalak ibenta ang sarili mong anak kay Marco na halimaw bilang laruan. Ikaw. Pinaiinit mo ako. Galit na galit ako sa iyo. Ginang, aminado si Ginoong Reyes sa kanyang pagkakamali. Patawarin mo siya. Tinanong kita noong panahon na iyon. Kung gusto mo kunin si Clara bilang iyong babae, sabi mo hindi. Ngayon, pupunta ka para sirain ang kasunduan at magdulot ng gulo sa publiko. Ikaw lang ang may kasalanan. Sinusubukan mo bang itulak ang iyong ina hanggang sa kamatayan? Nanay, alam ko na mali ako. 3 taon na ang nakalilipas. Noong ikaw at ang iyong ama ay sumama sa pag-escort ng pondo para sa kalamidad, kung hindi dahil sa tulong ng pamilya Garcia. Ang aming pamilya Reyes ay maiimbestigahan ng lubusan. Kami at ang pamilya Garcia ay nasa iisang panig ngayon, parang mga tipaklong na nakatali sa iisang lubid. Simula ngayon, huwag ka nang gumawa ng malaking gulo. Naiintindihan ko. Maghintay ka pa ng kaunti hanggang sa umakyat sa trono ang ikatlong prinsipe. Pagkatapos, ang aming pamilya at ang Garcia ay magkakaroon ng mahalagang serbisyo. Kapag naibalik mo ang kaluwalhatian ng pamilya Reyes, mga babaeng tulad ni Clara, maaari kang magkaroon ng dami mong gusto. Bantayan mong mabuti si Ginoong Reyes, paluhodin mo siya ng 12 oras. Opo, Ginang. Ginoong Reyes, Siyasatin mo. Ang lalaking iyon na nagngangalang Lin, alamin ang kanyang background. Opo, Ginoong Reyes. Ginoong Reyes, ginawa ko ito para sa espada mo, isang tali. Ano ang ginagawa mo? Hindi ko man lang mahawakan ng espada. Pabayaan na ang tumayo, hindi man lang ako makatayo. Ginoong Reyes, naniniwala akong gagaling ka, balang araw. Kahit anong mangyari, Clara, hindi kita bibitawan. Ano? Marco, pumunta talaga siya sa bahay ng katulong na iyon. Sinira ang kasunduan. At sinubukang pumatay ng tao. Ate, alam ko na ang katulong na iyon ay may problema. Parang umalis siya sa mansyon Reyes, pero pagkatapos, sa bawat pagkakataon, nakatambay siya sa asawa mo, araw-araw. At ngayon, nagbayad pa siya ng tao para peking kasunduan sa kasal, na nag-propose sa kanya. At nakita ito ng asawa mo. Ang walang hiya. Nagkataon lang iyon. Huwag mo nang sabihin iyon, muli. At Luna, hindi mo dapat ipinag-espiya si Marco. Pasensya na, ate. Mali ako. Hindi ko na uulitin. Ate, kailangan mong isipin ang malaking larawan. Hindi ko, Clara. Sisiguraduhin ko na may tao na magtuturo sa iyo ng leksyon. Ikaw na manloloko. Narinig mo na ba tungkol sa kaso ng pagnanakaw ng bangkay noong nakaraan? Narinig ko na natagpuan ang bangkay sa mismong korte ng lungsod Aurora, morgue, natagpuan ng coroner. Maraming pinsala sa katawan at lason din. Iyon ang pamilya ng in-laws na itim ang puso upang pakasalan. Isang mas mayamang bagong manugang na babae, sadyang pinahirapan hanggang mamatay. Narinig ko, buntis daw siya noon. Narinig ko rin iyon. Ilang araw na, hindi pa nabubulok ang bangkay. Malamang namatay ng sobrang kawalan ng hustisya. Hindi mapakali ang kaluluwa. Kaya, gumapang palabas ng libingan upang humingi ng hustisya. Tara na. Binibining Clara, anong ginagawa mo rito? Naggawa ako ng mga pastel na pula ng itlog. Hindi ko alam kung magugustuhan mo ang mga ito. Magugustuhan namin. Siguradong magugustuhan. Ikakasal ako sa loob ng ilang araw, at para sa inyo ni Libro, naghanda ako ng mga imbitasyon sa kasal.
Dapat kayong dumalo. Kahit umulan ng kutsilyo mula sa langit, ang aking amo, tiyak na hindi ito palalampasin. Huwag mong pakinggan siya. Kung gayon, tiyak na darating kami. Oh, Ginoo, narinig ko na ang kaso ng pagnanakaw ng bangkay ay nalutas na, at ang tunay na salarin ay naparusahan. Talagang kahanga-hanga kayo, Ginoo. Sa isang mabuting opisyal na tulad ninyo, talagang pagpapala ito para sa bansa. Kamakailan, marami na kaming nakain ng inyong masasarap na pagkain. Kung mayroon kayong anumang problema, maaari ninyong sabihin sa amin. Simula nang makilala ko kayo, Ginoo, wala akong naging problema, lahat ay maayos. Tiyak na ito ay dahil sa inyong swerte na sumasagi sa akin. Oh, hindi na ako makikialam sa inyo sa trabaho. Babalik na ako ngayon. Ano sa tingin mo kung malaman ni Binibining Clara na ikaw ang kanyang nobyo? Ano kaya ang gagawin niya? Kung wala kang gagawin, maglinis ka ng palikuran. Ginoong de la Cruz. Binibining Clara, pinaghintay mo ako ng matagal. Narinig ko na si Binibining Clara ay ikakasal ngayon. Pumunta ako para makita kung sinong palaka ang maswerte na mapangasawa si Binibining Clara. Ginoong de la Cruz. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Ngayon ay ang pistang kasalan ng pamilya Reyes at Garcia. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin mo. Bumalik ka kay Marco at sirain ang kanilang kasal. Bibigyan kita ng 3,000 ginto. Ginoong de la Cruz, may nobyo na ako ngayon. Paano ako makikialam sa kasal ng pamilya Reyes at Garcia? Ginoong de la Cruz, gusto mo ba akong patayin sa lansangan? Sa ganon, Ginoong de la Cruz hindi makakatakas sa salang pagpatay. Ang pagpatay sa'yo ay magpapadumi ng aking mga kamay. Pero ngayon, kung ayaw mo, ipapagulpi kita. Huhubaran ka at itatapon sa lansangan. Kalimutan mo na ang pag-aasawa. Kung hindi ka mapunta sa kulungan ng baboy, swerte mo na. Bibigyan kita ng 3 segundo para pag-isipan. Sasama ka ba o hindi? Baliw na ito. Maaari kong sundin ang plano ni Ginoong de la Cruz, pero kailangan ko munang mabayaran. Sige. Ang matalino ay nag-a-adjust sa sitwasyon. Gusto ko ang mga taong katulad mo. Kunin mo ang pera at gawin mo ang trabaho mo ng sunod-sunuran. Kung may iba ka pang plano, papatayin ko ang buong pamilya mo. Naintindihan mo? Opo. Sofia, dahil ang nakikita mo lang ang hipokritong si Marco, huwag mo akong sisihin kung gagalaw ako para ipakita sa'yo ang kanyang totoong pagkatao. Pagbati sa kagalang-galang na Ginang Garcia, naway tumagal ka tulad ng puno ng pino at sipres. Pagpalain ng mahabang buhay at kaligayahan. Pagbati sa kagalang-galang na Ginang Garcia, pagpalain ng mahabang buhay at kaligayahan. Kahanga-hanga? Ngayon, mga kamag-anak at kaibigan ay dumating upang ipagdiwang ang kaarawan ng matandang ito. Puno ng saya ang aking puso. Sa okasyong ito, dagdagan natin ng isa pang masayang pangyayari, ang ating pamilyang Garcia at pamilya Reyes. Ay may kasunduan sa kasal noon pa. Dahil narito ang dalawang pamilya ngayon, pumili tayo ng mapalad na araw upang tuluyang ayusin ang kasal ng mga bata. Dalawang masayang okasyon ng sabay. Ginang Garcia, talagang dalawa ang natamaan mo sa isang bato. Hindi pa tapos ang handaan. Naka-schedule ka na ng handaan sa kasal. Mukhang kaming matatanda ay kailangang maghanda ng 2 regalo sa susunod na taon. Ikaw talaga ang laging mapagsamantala. Huwag mag-alala. Pagdating ng panahon, titiyakin kong may upuan ka sa pangunahing mesa. Binibining Garcia! Narito si Clara mula sa pamilya de la Cruz. Naghahangad makipagkita kay Binibining Garcia. Lakas ng loob niyang pumunta. Ngayon ay ang engagement ng aking kapatid kay Marco. Bitter ang babaeng iyon. Nandito siya para manggulo. Anong ginagawa mo? Kailangan kong makita si Binibining Garcia. Mahalaga ito. Kung maantala mo ang mga bagay-bagay, kaya mo bang panagutan? Walang hiya kang mokong. Lakas ng loob mong pumasok sa ating bitag. Kapusin siya! Patayin siya sa pambubukog. Habulin ninyo siya ngayon. Tigil! Tumakbo ka pa? Babaliin ko ang mga binti mo? Ginang Garcia, sa tingin ko ang kasal sa pagitan ng ating mga pamilya
ay dapat gawin sa pista ng taglagas. Ano sa palagay ninyo? Pista ng taglagas na mumulaklak na bulaklak at kabilugan ng buwan. Perpekto, perpekto. Sofia, ano sa tingin mo? Susunod na lang ako sa desisyon ni nanay. Alitap-tap, bakit siya naging pabaya? Ang tagal na at hindi pa bumabalik. Tigil! Baliw ka ba? Ginagambala mo ang pagdiriwang ng kaarawan ng matandang babae. Kahit ang mga Diyos mismo ang dumating, hindi kanila maililigtas. Habulin ninyo. Sige. Tigil! Huwag tumakbo! Maaaring. Ito, nagpadala ba ang mansyon ng isang palabas ng mga nagja-juggling? Clara. Sa ganitong masayang araw, ang babaeng ito ay naglakas loob na dumating upang sirain ang party? Kaya ang pamilyang sinabi niya ay isang gawa-gawa lang. Inimbita niya ako sa mga Garcia para pag-usapan ang kasal, at siya ay naging balisa. Ginoo? Ano ang ginagawa mo rito? Ginoong hukom. Ginoo, kailangan mong gawin ang katarungan para sa akin. Mayroon akong mahalagang bagay, kailangan kong makita si Binibining Garcia. Ang mga alila ng pamilya Garcia, sinaktan nila ako. Ayaw kong mamatay, nang walang dahilan. Kaya tumakbo ako para iligtas ang buhay ko. Pumunta rito upang magtanong, anong karumal-dumal na krimen ang nagawa ko. Kanina lamang, kasama ko ang aking ina sa buong oras. Wala akong ideya na si Binibining Clara ay hinahanap ako sa mansyon ng pamilya Garcia. Hindi ko kailanman inutusan ang sinuman nasaktan siya. Ikaw na walang galang. Ginugulo ang kaarawan ng aking lola at sinisiraan ang aking kapatid na babae. Ang pagpatay sa iyo ay masyadong mabuti. Dapat kang maging hilyusan at putulin. Luna, tigilan mo ang walang kwentang sinasabi. Alam ko na ikaw ay mabait at mahinahon at hindi mo magiging pabaya sa isang buhay. Natatakot ako na ang iyong mga alila kumilos ng mag-isa upang manlamang ng pabor. Binibini, kasalanan ko ito. Narinig ko ang mensahe ng bantay pinto at nais kong pasayahin kayong dalawa. Mga bantay. Dalhin, itong mapangahas na alila, palayo. Disiplinahin siya. Ang iba sa inyo, mawalan ng 3 buwang sweldo. Oo, ginang. Sinabi mo, may kailangan kang mapag-usapan kay Sofia. Maaari ka nang magsalita. Ginang, natagpuan ako ni Ginoong de la Cruz at gusto niyang guluhin ko ang kasal sa pagitan ng pamilya Reyes at pamilya Garcia. Kung tumanggi ako, huhubaran niya ako at itatapon ako sa kalye. Natakot ako, kaya pumunta ako upang humingi ng tulong kay Binibining Garcia. Anong ebidensya ang mayroon ka? Mayroon ako. Ito ay kay Ginoong de la Cruz gintong tilad na ibinigay sa akin. Nangako rin siya ng 3,000 gintong barya. Ang tilad na ito ay talagang galing sa pamilya de la Cruz. Ang pamilya de la Cruz ay nagpalaki ng isang mabuting anak na lalaki. Ma'am, handa akong pumunta sa pamilya de la Cruz at harapin si Ginoong de la Cruz. Ngunit hinihiling ko lang sa iyo na protektahan ang kaligtasan ng aking pamilya. Kung hindi, natatakot ako na kapag lumabas ako, si Ginoong de la Cruz ay ipapapatay ako. Hindi siya maglalakas loob. Ang bagay na ito ay malinaw na ngayon. Salamat sa katapatan ni Clara sa ating pamilya Reyes. Anong gantimpala ang gusto mo? Ang gintong tilad ni Ginoong de la Cruz, maaari ko bang itago? Siyempre, karapat-dapat mo ito dahil sa pag-uulat. Maaari ko pang bigyan ka ng 10 pang tilad. Salamat po, ma'am. Ang babaeng ito, talagang gusto ko siya. Dahil nandito ka, manatili para sa hapunan. Salamat po, ma'am. Pero hindi ko alam na ngayon ay ang iyong kaarawan na handaan. Wala akong dala na regalo. Ang 2 gintong tilad na ito ay maliit na tanda ng aking paggalang. Umupo at kumain. Subukan ito. Kumain ka na. Inay, Ginang Garcia, kung walang iba pang pagtutol, sa tingin ko, tayo ay dapat itakda ang kasal para sa pista ng gitnang taglagas. Sa ganoon, ang ating mansyon Reyes ay makapaghanda ng maaga. Siya, tapos na. Alis na ako.
Clara, anong ibig mong sabihin? Natural, nandito ako para batiin si Ginoong Marco Reyes sa iyong darating na magandang balita. Kanina lang, napansin ko na kumakain ka ng may sigla. Sa hinaharap, kapag may oras ka, dalasan mo akong puntahan dito. Sa aming mansyon, walang sino man ang may gana tulad ng sa iyo. Dahil nandito ka, si Ginang Garcia ngayon, kumpara sa dati, kumain ng kalahating mangkok pa. Natutuwa ako na gusto mo ako. Basta hindi mo ako ituring na pabigat. Binigyan ka ng problema ni Ginoong de la Cruz. Bakit hindi ka lumapit sa akin? Wala itong kinalaman sa iyo. Bukod pa riyan, solve mo ang isang malaking kaso. Ngayon, ikaw ay nasa tugatog ng iyong kasikatan. Paano ko magagamit ang ganitong maliit na bagay para abalahin ka? Ano namang abala iyon? Ang asawa mo ay nasa ilalim ko. Bilang kanyang nakatataas. Dapat kong alagaan ka. Ang tanging lunas sa pag-aalala ay biglang yaman. Tanggapin mo po, Ginoo. Kung gusto mo akong bayaran, bakit hindi gawin ito sa ibang paraan? Ginoong Santos, hindi ko akalain na ang paraan ng paghihingi mo ng bayad sa akin ay sa pamamagitan ng pagpasok dito ng lihim. Hindi ko gustong isali ka sa ganito. Pero ang Mansion Reyes ay mahigpit na binabantayan, kaya wala akong ibang pagpipilian. Ano bang? Ginawang mali ng pamilya Reyes. Naalala mo ba? Ang kaso ng pilak ng buwis noon? Ibig mong sabihin noong 3 taon na ang nakalipas. Noong si Marco at ang matandang Ginoong Reyes ay nag-escort ng pilak ng gobyerno at ninakawan sa daan. At kalaunan si General Reyes ay namatay sa insidenteng iyon. Tama. Mayroon na akong saksi. At ang kailangan ko lang ay ang mapanlinlang na libro ng accounting ng pamilya Reyes. Kung makita natin ang mga ito, maaari nating ibagsak ang buong pamilya Reyes. Ganoon ba? Pero hindi ko maintindihan kung sila mismo ay nagnakaw ng pilak, bakit si General Reyes ay namatay pa rin at si Marco ay paralisado sa loob ng 3 taon. Iyan ay ang kanilang nararapat na parusa. Kung ang pilak na iyon ay dumating sa tamang oras. Paano magugutom ang 3,000 tao sa Xinjiang? Kaya iyon ang totoo. Ginoong Santos. Unang beses kong maging magnanakaw, medyo kinakabahan ako. Tulungan mo ako. Ginoong Santos. Kumapit ka ng mahigpit. Binibining Clara, gaano pa ba ako hahawakan mo? Bakit si Ginoong Reyes lasing na naman ngayon? Narinig ko na nagpakasal siya sa pamilya Garcia ngayon at si Clara ay pumunta rin. Kaya pala. Ginoong Santos? Pumunta tayo sa silid ni Marco at tingnan natin. Sigurado ka bang nandito ang talaan? Kanina, noong ako'y minamasahe ang kanyang mga binti, nakita ko siyang inilagay ang talaan dito mismo. Ginoong Reyes, huminahon ka. Clara? Bumalik ka na sa wakas. Ginoong Reyes? Clara? Nakakadiri iyan. Siguradong nahimatay sila. Umalis na tayo dito. Narito na. Ganito lang. Sa ngayon, hindi malalaman ng pamilya Reyes. Umalis na tayo dito. Clara? Okay ka lang?
Ayos lang ako. Ginoong Santos, kailan babalik ang asawa ko? Nag-aalala ako kay Marco. Huwag kang mag-alala, nandito lang ako para sa iyo. Walang mangahas na hawakan ka. Kunin mo ito. Kung nasa panganib ka, gamtin mo ito. Umalis ka. Gabriel Santos. Alam kong maaasahan kita para makuha ito ng tama. Kapag naipakita ko ang ledger na ito sa tatay, ang ikatlo nating kapatid ay malalagay sa malaking problema. Mahusay ang ginawa mo sa pagkakataong ito. Anong gantimpala ang gusto mo? Mayroon lang akong isang kahilingan. Ano iyon? Pagkatapos maisara ang kasong ito, nais kong, bilang marki ng Qingyuan, magtatag ng sarili kong sambahayan sa kabisera. Parang hindi iyan kahilingan. Sa nakaraang 10 taon, nalutas mo napakaraming kaso. Dapat sana'y nagkaroon ka na ng lugar sa kabisera noon pa man. Gayunpaman, hindi ba ikaw ang pinakamaliit ang pag-aalala tungkol sa kasikatan at kayamanan? Ano ang nagpabago sa iyong isip na gusto mong mapansin? Wala akong pakialam sa kasikatan o kayamanan. Ngunit ayaw kong siya ay magdusa dahil sa akin. Ginoong Santos, kaya kahit ikaw ay nahulog na rin sa pag-ibig, iyan ay talagang bihira. Ginoong Reyes? Umalis ka. Umalis ka. Opo, Ginoo. Ginoo. Ang kasintahan ni Clara, nalaman na namin. Siya ay si Daniel Cruz. Siya ay isang gwardiya sa korte ng lungsod Aurora. Ilang araw ang nakalipas, si Gabriel Santos ay nagpadala sa kanya sa kabisera para sa negosyo. Gayon din, pinaghihinalaan namin na lahat ng mga regalo sa kasunduan ay suportado ni Gabriel Santos. Si Gabriel Santos. Si Daniel Cruz. Ilabas ang lahat ng nakatagong guwardiya ng pamilya Reyes. Hanapin si Daniel Cruz. At patahimikin siya. Opo, Ginoo. Gabriel Santos, hindi pa tayo tapos. Ginoo, ang pamilya Reyes biglang nagpadala ng maraming lihim na bantay. Para saan? Parang hinahanap ka nila. Hinahanap ako? O sa halip, hinahanap nila ang asawa ni Binibining Clara. Yang si Daniel Cruz. Hindi sila sumusuko, di ba? Magpadala pa ng maraming tao para bantayan ang nasa bilangguan, yang si Daniel Cruz. Siya ang pangunahing saksi sa kaso ng buwis. Para walang leak. Opo. Clara? Sino yan? Ako to. Wyatt, Clara. bumalik ka. Bumalik ako. Clara. Walang kwenta ang kuya mo. Hindi kita naprotektahan. Binigo ko si tatay. Wyatt, sa lahat ng taon na ito, ang ugali mong umiyak ay hindi nagbago. Okay. Clara. Kuya, okay na ngayon. Natutuwa akong bumalik ka. Ate, gutom na ako. Tara, kumain na tayo. Tara. Nanay, Anak ko, mahal. Naghirap ka. sa wakas nakabalik ka na. Pumayat ka. Tara, kuya, kumain ka. Salamat sa lahat. Dahan-dahan, kumain ng dahan-dahan. Tingnan mo kung gaano kagutom. Tingnan mo, yung walang hiyang pagawaan hindi ka man lang pinakain ng husto. Anak ko, makinig ka sa nanay mo. Huwag ka nang pumunta doon. Ang kapatid mong babae sa pamilya Reyes maraming nakuha. Pwedeng ibenta sa magandang presyo. Nanay, paano nangyari iyon? Bilang nakatatandang kapatid ni Clara, paano ko magagawang mag-imbot sa mga bagay ng aking nakababatang kapatid? Bobo ka ba? Magkano ba ang tinago niyang pera? Siya? Mababa ang tingin niya sa mga ito. Nanay, kahit gaano karaming pera, lahat iyon ay pinaghirapan ni Clara sa pamamagitan ng kanyang sariling kakayahan. Walang may karapatang mainggit. Mainggit? Anong inggit? Hindi pa siya kasal. Kung may pera siya, hindi ba dapat ibahagi niya sa ating pamilya? Dapat ba niyang itago ito at dadalhin sa pamilya ng asawa? Tama ba iyon? Nanay? Clara, totoo bang ikakasal ka? Kuya, kapag napangasawa ko siya, lilipat na ako sa kanya ng tuluyan.
Clara, hindi ba ito masyadong nagmamadali? Hindi ko pa man lang nakikilala ang magiging bayaw ko pa. Kuya, huwag kang mag-alala. Mabuti siyang tao. At napakatapang niya. Pinakamahalaga, may mabuti siyang amo. May mabuti siyang amo? Bantay lang iyan sa korte ng lungsod Aurora, isang munting guwardiya. Sa paraan ng pagsasalita mo, parang bulaklak siya. Nanay, Clara, dahil sigurado ka sa kanya bilang iyong kuya, tiyak na susuportahan kita. Bukas, ihahatid kita para bumili ng dot. Anong dote, nanay? Nanay, hindi ba't? Naglaan ka ng anumang dote para kay Clara? Kuya Tonyo, ganito kasi. Napag-usapan namin ni nanay. Ayoko ng dote. Hindi siya tatanggap ng bigay kaya. Paano mangyayari iyon? Clara, kailangan mong magkaroon ng dot at ang bigay kaya dapat ay sayo talaga. Anong klaseng usapan iyan? Pinalaki ko siya ng buong puso. Hindi niya ako babayaran. Bibigyan ko siya ng pera. At hahayaan kong kunin niya ang pera ko na sasayangin ng iba. Tama ba? Nay, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kaya, kahit anong gawin ko, mali ha? Nay, Kumain ka na lang. Nay, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Clara, salamat sa lahat ng mga nagdaang taon. Kuya Tonyo, nagpaplano akong bumili ng tindahan para magtayo ng negosyong pagkain. Kung libre ka bukas, samahan mo akong tumingin ng mga tindahan. Si. Ano ang maibibigay ko sa inyong dalawa? Tingnan mo dito. Clara, ano sa tingin mo sa hairpin na ito? Kumusta? Sa tingin ko bagay ito sa'yo. Kuya, sinabi ko na sa'yo, ayaw ko ng dote. Clara, ako ang kuya mo. Hindi pa nga kita nabibigyan ng dote. Ano naman ang malaking bagay sa pagbili ng hairpin? Tindero, magkano itong hairpin? Maganda ang panlasa ninyong dalawa. Ito ay mula sa aming tindahan. Bagong dating ito. Iyan ay 100 piso. Ang mahal naman. Ayaw namin. Kung hindi mo gusto, tumingin ka ng iba. Ito ba ang iyong bagong kasintahan? Binibining Garcia. Ni hindi makabili ng 100 pisong hairpin. Ang kuripot mo talaga. Kaya pala kumakapit ka sa bayaw ko. Binibining Garcia. Ito ang aking kuya, si Tonyo. 100 piso. Para sa iyo. Binibining Garcia. Hindi naman gaano. Ngunit para sa aking pamilya. Hindi ito maliit na halaga. Kaya nga sinasabi ko. Ang buong pamilya mo ay walang iba kundi basura ng mababang uri. Ikaw, Kung ako sa iyo, hindi ako maglalakas loob magpakita. Bini. Ako at ang aking kapatid na babae, hindi ka namin ginagalit. Bakit mo kami ganyan kausapin? Alam mo ba kung ano ang ginawa ng kapatid mo? Na ginawa, isang bagay na walang hiya. Hindi ko talaga alam kung ano ang ginawa ko. Na nagpagalit sa iyo. Binibining Garcia. Bilang isang katulong, lumampas ka at niligawan ng amo. Iyan ay walang hiya. Kaya, Binibining Garcia. Sa tingin mo ba mas maganda ako kaysa kay Binibining Garcia? Wala ka bang salamin sa bahay? Ang ate ko ay 1,000 beses na mas maganda kaysa sa iyo. Kaya, Binibining Garcia, sa tingin mo ba ako ay mas mahinahon at may talento kaysa kay Binibining Garcia? Paano magiging posible? Ang ate ko ay maraming alam sa mga klasikal na aklat at magaling sa musika, ahidraise, kaligrapiya at pagpipinta. Pamamahala sa sambahayan ay hindi hamon para sa kanya. Ano ang mayroon ka na may kukumpara sa aking ate? Kaya, Binibining Garcia, sa tingin mo ba sina Ginoong Reyes at ang iba ay bulag? Sino mang may mata ay alam, hindi ako karapat-dapat na ikumpara kay Binibining Garcia. Kung patuloy kang nangaapi sa akin, hindi ba ibinababa mo ang iyong sarili? Tama na, Luna. Ate, Binibining Clara, patawad talaga. Nasa itaas lang ako kanina, sumusubok ng mga damit, at hindi ko nakita na pumunta si Luna para hanapin ka. Ayos lang. Si Binibining Garcia ay may maling pagkaunawa sa akin. Natutuwa akong naayos na. maling pagkaunawa. Talaga kang. Luna, tumahimik ka. Humingi ka ng tawad kay Binibining Clara. Hindi. Binibining Garcia, kung talagang mahal mo ang iyong ate, mas mabuting lumayo ka sa pamilya Reyes. Binibining Garcia, nasabi ko na lahat ng sasabihin ko. Ang aking kapatid na lalaki at ako ay may mga gagawin, kaya aalis na kami ngayon. Tara na. Ate, bakit mo siya tinitiis ng sobra? Wala kang utang sa kanya. Paano ba naman hindi siya magkakautang sa kanya? Ang pinakamahirap na araw ni Marco, siya ang nandyan para sa kanya sa lahat ng pagkakataon.
Kahit na sa huli, gusto ni Marco bigyan siya ng titulo, naiintindihan naman. Ate, talaga bang handa kang makipaghati ng asawa sa babaeng tulad niya? Ate, lumaki kang may magandang edukasyon. Ang galing mo ay hindi mas mababa kaysa sa sino mang lalaki. Saan ka man magpunta, palagi kang nasa sentro ng atensyon. Ikaw at ang asawa mo ay magkasamang lumaki bilang magkasintahan. Bago ang aksidente ni Marco, pinakitaan kanya ng magandang pakikitungo. Kahit anong masarap na pagkain o mga masasayang bagay, lagi niyang dinadala sa iyo, muna. Kung sino man ang manggahas na magsalita ng masama tungkol sa iyo, hindi papayag ang asawa mo. Alam ng lahat sa lungsod Aurora na ikaw at si Marco ay perpektong magkapares, isang banal na mag-asawa. Kung hindi dahil sa aksidente ni Marco, babaeng iyon, hindi kailanman lilito sa tabi niya. Ang isang tulad niya ay hindi man lang karapat dapat magtali ng sapatos mo. Bakit may kakapalan siya ng mukha para hilingin na iwan mo si Marco? Sabi ko lang naman, umalis na siya sa pamilya Reyes, at nagpakasal na. Kahit na hindi ako tumututol, baka hindi siya pumayag na maging kerida. Bakit naman hindi siya papayag? Sinusubukan ba niyang ibaligtad ang sitwasyon at lampasan ka? Dati, nangako si Marco sa buong pamilya na ikaw lang ang mamahalin niya sa buhay na ito at hindi kailanman kukuha ng kerida. Sino ba ang may pakialam sa iniisip ng babaeng iyon? Oo. Ang asawa mo ay ako lang ang mahal. Kaya, mula ngayon, pwede ka bang maging mas magalang sa kanya? Magalang. Hindi ako maaaring maging magalang. Ikaw pala ang ina ni Clara. Ano ang pakay mo rito, Binibini? Bibigyan kita ng 50 tails na pilak. Kailangan kong gawin mo ang isang bagay para sa akin. At ano ang gusto mong gawin ko? Kunin mo lang itong kwentas na jade at ilagay ito malapit kay Clara. At siguraduhin hindi niya ito makikita. Oh. Clara. Salamat sa tulong mo. Walang anuman, Ginang. Magpahinga ka. Itong munting magnanakaw, arestuhin siya. Sino ka? Bakit ka umaaresto? Binibining Garcia. Ano ang ginagawa mo? Ngayon, kaming magkapatid na babae, nag-shopping ng magkasama, at hindi ko sinasadyang nawala ang aking kwentas na jade. Ang buong sambahayan at ang pavilion ng kayamanan ay naghanap sa lahat ng dako, ngunit hindi pa rin ito matagpuan. Pagkatapos kong pag-isipan, ang tanging posibilidad ay na ikaw ang nagnakaw ng aking kwentas na jade. Binibining Garcia, nang walang dahilan o ebidensya. Paano ka makakasigurado na ako iyon? Walang ebidensya. Mga gwardya, ang mga gamit ng babaeng ito, hanapin lahat. Tumigil ka diyan. Binibining Garcia, sinira mo ang bahay ko kasama ang mga tao mo. Akala mo ba talaga na ang korte walang batas? Babaeng walang hiya? Dahil ang apelyido ng ating Binibini ay Garcia, magagawa niya ang kahit anong gusto niya? Ano ang sinusubukan nilang gawin? Huwag kang matakot, Manang. Hindi ko kinuha ang kwintas na luntiang bato. Huwag kang mag-alala. Sa pinakamasama, magsasumbong tayo sa mga autoridad. Binibining Garcia. Hindi namin nakita ang kwintas na luntiang bato. Wala. Paano nangyari iyon? Mukhang handa siya. Ha, ganun ba? Pigilan ninyo sila, pareho sila. Saliksikin sila. Binibining Garcia. Kung ipagpapatuloy mo ito at gumawa ng eksena, kailangan kitang isumbong sa mga autoridad. Isumbong ako. Nandito ako. Paano ko pabibigyan ng pagkakataong magsumbong? Sige, kunin sila. Dahil ayaw mong makinig sa rason. Ano ito? Binibini? Wala iyon. Mukhang ito ay ang token ng pagtawag ng Bantay Imperial. Bantay Imperial. Itong babaeng walang hiya, paano niya talagang matawag ang Bantay Imperial? Kahit nagawin niya. Ninakaw niya ang aking kwintas na luntiang bato. Hindi siya makakawala sa parusa. Ipagpatuloy ang paghahanap. Ikaw.
Miss, nahanap na namin ito. Ang jade pendant ay talagang nasa supot ng babaeng iyon. Anak, Ano ito? isang supot. Magpapakasal ka na. Inihanda ko na lahat para sa iyo. Ang pagbuburda ni inay ay kasing ganda pa rin. Huwag mo akong sisihin. Malapit ka nang umiyak. Akala ko ikaw, babae, ay talagang walang takot. Clara? Ito. Huwag mong sabihing ninakaw mo ito. Ngayon ay may mga saksi at ebidensya na tayo. Gusto kong makita kung ano, ang iyong mapapangatwiranan. Binibining Garcia, kung ninakaw ko man ito o hindi, alam na alam mo. Ano ba talaga ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Ang jade pendant ko na ito ay nagkakahalaga ng malaki. Ayon sa batas ng Tang, hindi lamang kukunin ang lahat ng iyong ari-arian, kundi maglilingkod ka rin ng 20 taon sa bilangguan, at 50 latigo ng latigo. 50 latigo. Clara, paano niya iyon matitiis? Binibining Garcia, tapat yan. Ang aming Clara ay napakamaayos. Hindi siya magnanakaw. Binibining Garcia. Ginagawa mo ito, alam ba ni Nagian? Garcia at Binibining Garcia. Alam ba nila? Alam man nila o hindi. Ngayon, tiyak na gag-antay ako para sa aking kapatid, at ilalabas ang aking galit. Babaeng walang hiya, luhod, Ikaw, luhod. Binibining Garcia. Kung gaganyanin mo ako, hindi ka ba natatakot na masira ang reputasyon ni Binibining Garcia? Tahimik, naglakas loob ka bang banggitin ang pangalan ng aking kapatid? Ngayon, pupunitin ko ang bibig mo. Tigil. Binibini, mga bantay ng imperyo po. Tumahimik ka, may mga mata ako. Ginoong Santos, dumating kayo sa tamang oras. Ang babaeng ito, nagnakaw ng aking hakaw na jade ng imperyo. Nahuli sa akto, binabalik ko lang ito ayon sa batas. Tinuturuan ko lang siya ng leksyon. Ayon sa batas? Anong batas ng dinastiyang Tang ang nagpapahintulot sa iyo, Binibining Garcia, na pumasok sa bahay at magsagawa ng sarili mong hustisya? At ang ninakaw na hikaw na jade ay dapat hawakan ng korte ng lungsod Aurora. Kayo bang mga Garcia ay sinusubukang gamitin ang opisyal na autoridad? Ang hakaw na ito ay regalo ng imperyo. Ang pagnanakaw ng aking hakaw ay isang krimeng may parusang kamatayan. Ako mismo ang pumunta upang kunin ito. Ano ang masama doon? Gabriel, ikaw, ang prefect ng korte ng lungsod Aurora. Lalabanan mo ba ang aming pamilya Garcia para sa isang hamak na alipin? Nahuli sa akto? Iyan ay sarili mong opinyon. Libro, Narito, samahan si Binibining Garcia at ang kanyang mga alalay sa korte ng lungsod Aurora. Gusto kong magkaroon ng masusing investigasyon kung paano mo eksaktong nahuli siya sa akto. Mga bantay. Gabriel, anong tapang mo? Ang aking lolo ay ang prefect ng Jiangning. Ang aking pamilya ay marangal sa maraming henerasyon. Ikaw ay isang prefect na ika-4 na ranggo lamang. Sino ang nagbigay sa iyo ng tapang na hawakan ako? Binibining Garcia, napaka-autoridad mo. Ang punong lungsod ng Jiangning. Ang batas ng Tang ay malinaw. Sa ilalim ng ilong ng emperador. Paano naglakas loob ang isang protektadong dalaga tulad mo, na abusuhin ng iyong kapangyarihan at gumawa ng krimen, at magtayo ng pribadong hukuman? Kalimutan na ang iyong lolo ay ang punong lungsod. Kahit na ikaw ay isang prinsesa, kung lalabag ka sa batas, ang aking Panginoon ay sisiguraduhing mangyari ito. Hulihin siya. Gabriel, Clara, hintayin nyo lang. Hindi ko kayo papatawarin. Dalhin mo siya palayo. Okay ka lang ba? Nasaktan ka ba? Salamat, Ginoong Santos. Ayos lang ako. Ang jade panda na ito. Anong nangyayari? Si nanay ko iyon. Si Luna. Sinabihan niya siyang ilagay ang pendant sa aking pitaka. Hindi ko alam kung gaano karaming pilak ang ibinigay ni Luna sa kanya. Pinilit niya siyang ang kanyang sariling dugo at laman sumuko. Oh, Clara,
Sa pagkakataong ito, ang iyong nanay ay lumampas na sa hangganan. Huwag kang mag-alala. Ang iyong kuya at ako hindi ka namin hahayaang dumanas ng kawalan ng katarungan ng walang dahilan. Hahanapin namin siya. Kahit na kailangan naming dalhin ito sa pinuno ng angkan, gagawin namin ang paghahanap ng katarungan para sa iyo. Ginoong Santos, maupo po kayo. Ako. Kumuha ako sa inyo ng tubig. Umiyak ka lang. Sa harap ko, hindi mo kailangang maging matatag. Umiyak? Anong silbi ng pag-iyak? Akala ko, kahit kaunti ay magkakaroon siya ng pagmamalasakit sa akin. Pero wala siyang pakialam. Nagdesisyon na ako. Aalis na ako sa lugar na ito. Sigurado ka ba? Simula ngayon, hindi na ito ang tahanan ko. Pero Ginoong Santos, kailan ba talaga si Daniel babalik? Ikaw. Gusto mo ba siyang makita? Ako na ang bahala. Bumalik ka at mag-empake ng gamit mo. Pero hindi pa bumabalik si Daniel. Ako na ang bahala. Maskara. Anong nangyari kay Daniel? May nangyari ba kay Ginoong Santos? Clara. Daniel ako to. Sa halip, ang nangakong pakasalan ka ay hindi si Daniel, kundi ako, Gabriel Santos. Imposible yan. Daniel, paano naging ikaw, Ginoo? Ginoo, huwag mo akong biruin. Bakit mo ako gustong pakasalan? Imposible yan. Paano mo alam na ayaw ko? Dahil galing ako sa simpleng pamilya at hindi ako masyadong nakapag-aral. 3 taon pa akong nag-alaga sa lahat ng pangangailangan ni Ginoong Reyes. Hindi po ako karapat-dapat sa inyo. 10 taon na akong humaharap sa mga bangkay ng mga mamamatay tao at mas matanda ako sa iyo kung ganoon ang lohika ako dapat ang nagsasamantala sa iyo. Bukod doon, bakit ko ba itinago ang pagkakakilanlan ko noon? Dahil ito sa kaso ng tax silver, maraming tao ang sangkot. Natakot ako na kung masangkot ka sa akin, mailalagay ka sa panganib. Pero sa edad ko ngayon, ang tagapamagitan ay ipinapakilala lang ako sa mga lalaking mas matanda sa akin. Bukod doon po, hindi ka naman mukhang matanda. Alam ko. Siguradong gusto mo akong tulungan makatakas sa kuko ng pamilya Reyes. Tama ba? Huwag po kayong mag-alala. Makikipagtulungan ako sa iyo sa kaso ng tax silver. Kapag natuklasan na ang katotohanan, maaari mo akong bigyan ng divorce letter. Pangako, hindi kita aabalahin. Nagkamali ka ng pagkakaintindi. May nararamdaman ako para sa iyo, mula nang unang makita kita. Kaya, hindi kita bibigyan ng divorce letter. Gusto kitang maging asawa habang buhay.
Sa utos ng emperador, itinakda ng emperador, Gabriel Santos, tagapagmana ng Marquez ng Silangan, isang taong may talento sa sibil at militar, ay na-promote bilang pangalawang ministro ng digmaan upang mangasiwa sa pagtatanggol ng kabisera. Dapat kang maging masipag sa iyong mga tungkulin, disiplinahin ang sarili at maglingkod sa publiko. Sa itaas, bayaran ang biyaya ng emperador. Sa ibaba, bigyan ng kapayapaan ang mga tao. Igalang ang kautusang ito. Ang inyong lingkod, Gabriel Santos, mapagpakumbabang nagpapasalamat sa emperador para sa kanyang biyaya. Binabati kita, Ginoong Santos, pero dapat kitang tawaging Marquez ngayon. Marquez. Napakabata at minamana na ang titulong Marquez. Hawak ang mahalagang posisyong militar. Ang iyong kinabukasan ay walang hanggan. Nagmamayabang. Gabriel Santos. Sa loob ng 5 taon, malalagpasan kita. Ngayon, sa biyaya ng emperador, ako, Gabriel Santos, may isa pa akong sasabihin sa iyo. Magpapakasal na ako. Pakiusap, kayong lahat, pumunta sa aking mansyon para sa piging ng kasal. Pwede bang itanong kung sinong dalagita ay sapat na mapalad upang makuha ang pabor ng Marquez? Mahal na Ginoo, malalaman mo sa tamang panahon. Tiyak na darating ako. Tiyak na darating. Ginoong Reyes, ito ang iyong imbitasyon sa kasal. Ginoo, Magsalita. ang pangalan sa imbitasyong ito, bakit ito ay binibining Clara? Mahal ko. Bunso, Hindi pa tapos ang pagbubuntis ng hipag ko. Bakit siya nanganganak ngayon? Evan ko. Paano ka nangahas magtanong? Kung hindi ka naging pabaya, Binibining Garcia ay hindi na sana dumating para gumawa ng gulo. Ang hipag mo ay hindi sana nagkakaproblema. Sinasabi ko sa'yo, kung may mangyari sa bata sa kanyang tiyan, kung may masamang mangyari, ikaw ang magiging kahihiyan ng pamilya de la Cruz. Si nanay ang kumuha ng pera. Paano ako ang kahihiyan? Alam mo namang hindi ito papakawalan ng mga Garcia. Bakit hindi mo pinauwi ang hipag mo? Ikaw ang unang nanggulo sa mga Garcia. Kuya Tonyo, huwag kang mag-alala. Nagpadala na ako ng doktor mula sa Huichun Hall. Darating siya agad. Bumili rin ako ng ginseng. Ibibigay natin ito sa hipag. At gagaling siya. Bunso, Ang ginseng na ito ay tiyak na mahigit 10 tael na pilak ang halaga. nanay, May manghihilot na tayo. Ang hipag mo ay karaniwang nasa mabuting kalusugan. Magiging okay siya. Sabihin mo sa akin, bakit mo ginastos ang perang ito? Bakit? Hindi ka pa nga kasal. Hindi ka pwedeng pumasok sa silid ng panganganak. Hindi man lang makapasok para makita ang hipag. Nagmamadali ka, bakit mo ako pinaalis? Ate, Puwersa! Malapit na! Kaunting diis pa! Halika! Pilitin mo pa! ate, kayanin mo. Kayanin mo. Puwersa! Ito ay isang siglong gulang na ginseng. Kunin mo ito at ilagay sa bibig mo. Kainin mo, bibigyan ka nito ng lakas. Huwag kang mag-alala. Ang iyong sanggol ay isisilang ng ligtas. Yaga lang. Clara. Clara, pasensya na talaga. Ate, huwag mong sabihin iyan. Huwag mong sabihin iyan. Focus ka lang sa pagpapalabas ng aking pamangkin sa mundo. Malapit na, halika. Puwersa pa. Malapit na. Konti pa. Lalabas na siya. Ipinanganak na siya. Ipinanganak na. Isang malusog na sanggol na lalaki. Binabati kita. bakit ang tagal? Tita, kumusta ang asawa ko? Maayos naman. Ligtas ang ina at sanggol. Pagod lang. Nakatulog siya. Tingnan mo itong malaki at matatag na lalaki. Ang cute niya. Ang puti ng balat. Binabati kita. Mga binibini. Salamat sa inyong dalawa sa araw na ito. Walang anuman. Aalis na kami. Tita Lee, kung wala ka, hindi posible ang araw na ito. Magkapit-bahay na tayo sa loob ng maraming taon. Tama lang na tumulong. Hindi kailangan ng labis na pasasalamat. Tita, maaari bang ipaalam kay Kuya Dasha na magpadala ng balita sa pamilya ng aking hipag? Kasi, ang aking hipag ay binugbog ng aking kuya. Pinigilan pa nga ng aking ina ang aking kuya sa pagtawag ng doktor para sa aking hipag.
Ang pamilya ng iyong hipag ay hindi dapat paglaruan. Kung ganoon, hindi ba sila magtitipon ng maraming tao at sasalakayin ang inyong bahay? Iyan mismo ang gusto ko. Sana pumunta sila. Anong ginagawa mo dito? Clara. Clara, sumama ka sa akin. Pakiusap. Sumama ka sa akin, Clara. Hindi na ako mag-aalboroto. Hindi na tayo mag-aaway. Bitawan mo ako. Marco, baliw ka na. Pareho na tayong ikakasal. Para kanino mo ginagawa ang palabas na ito? Clara. Sa wakas, handa kang tawagin ang pangalan ko. Baliw. Clara. Pakiusap, wag mo akong iwan. Mamamatay ako kung wala ka. Kung handa kang bumalik, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mayroon ako. Marco, naniniwala ka ba sa sinasabi mo? Sa iyong paningin, ako, si Clara, hindi kailanman naging tao. Ako lang ang kasangkapan na pinaka-kombinyenteng ginagamit mo. Sa oras na kailangan mo ito, naging suporta ako sa iyo. Hindi iyan totoo. Sabi mo hindi ka mabubuhay kung wala ako, pero noong araw na gumaling ka, sa mismong unang araw, direkta at walang awa kang nag-iwan sa akin. Kahit noong naalala kong mga araw na iyon, hindi, naiisip ko yung mga kahindik-hindik na imahe. Ngayon sabi mo hindi ka mabubuhay kung wala ako. Marco, hindi mo ako mahal, kinasusuklaman mo ako. Kinasusuklaman mo ako ang nakakita sa iyo sa iyong pinakamahina. Gusto mong mawala ako, para mabura ang mantsa sa iyong perpektong buhay. Hindi ganoon yon. Clara, mula nang umalis ka, bawat araw ay parang impyerno. Saktan mo ako, pakiusap. Saktan mo ako, Clara. Sumpain mo ako. Pwede mo pa akong patayin. Basta't handa kang sumama sa akin. Ginoong Reyes, ang pagluhod at paghingi ng tawad sa asawa ko, ito ba ay bagong kaugalian ng pamilya Reyes? Gabriel? Gayunpaman, ang asawa ko ay may mabuting puso at hindi kayang makakita ng dumi. Ginoong Reyes, pakialis na po kayo. Gabriel, ikaw ba ang nagplano ng lahat ng ito ng sadya? Ginoong Reyes, ingatan ang inyong mga salita. Ginoong Santos, kilala mo ba ang mga kamay na ito? Sa nakaraang 3 taon, araw at gabi, naglinis ng kalat ko at pinalitan ako. Pinaliguan ako at pinalitan ang mga benda. Ngayon hawak mo ito, hindi ka natatakot na marumi. Ang sampal na ito, gusto ko nang ibigay sa iyo sa matagal na panahon. Ginoong Reyes, noong nadumihan mo ang sarili mo at umiyak na parang sanggol, hindi ako nagreklamo tungkol sa dumi, at ngayon ikaw pa ang nandidiri. Kung hindi dahil sa impluensya ng pamilya Reyes, ang isang katulad mo ay matagal nang nabulok sa kama, natatakpan ng uod at sugat, napakabaho, kahit ang mga asong kalye ay iwasan ka. Kaya sa iyong paningin, ganyan ba talaga ako kawalang halaga? Tama iyan. Kaya sa lahat ng panahon, hindi ko maintindihan kung saan mo nakuha ang kumpiyansa na akalain mong mananatili ako. Sa iyong pananaw, naisip mo pa na hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Mula simula hanggang wakas. Wala kang kahit isang bahagdan ng pagmamahal para sa akin. Wala. Mag-ingat ka, marumi. Ngayong araw ay papatayin kita. Ginoong Reyes, masama. Ang Imperial Guard pumaligid sa Mansion Reyes. Sa utos ng emperador, ang pamilya Reyes ay nagnakaw ng pondo para sa relief. Ang ebidensya ay tiyak. Dalhin sila sa bilangguan ng imperyo agad. Ang buong sambahayan ay papatayin. Imposible. Ito ay tiyak na isang pakana. Gabriel, bastardo ka. Dalhin siya sa malayo. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Ikaw ay talagang isang mapanlinlang, Ginoo. Pinahiya ka niya ng ganoon. At hindi ka galit? Talagang hindi ka. Bakit ka pa manggagambala sa isang patay na tao? Naglalakad. Ako ay napakalawak ang isip. Nagkataon na mayroon akong napakasamang ugali. Simula ngayon, mahal kong ginang, hindi mo na kailangang maging malawak ang isip. Kung may pagkakataon akong gawin itong muli, hindi kita hahayaang umalis.
Elena Torres, makamandag kang babae. Ang aking anak na babae ay wala kahit isang magandang araw mula nang magpakasal sa inyong pamilya. At ikaw, hinayaan ang iyong anak, nasaktan siya. Naging sanhi ng maagang panganganak at hindi man lang kumuha ng doktor para sa kanya. Sinusubukan mo bang gawing mamatay ang aking anak kasama ang kanyang anak? Nawawala ba ang iyong bait? Ang aking anak ay gumagalang sa aking manugang na babae, napakahusay. Hindi siya kailanman naglagay ng daliri sa kanya. Huwag kang magpanggap na hindi mo alam. Mang Tonyo, hayop ka. Lumabas ka dito. Nanay, Peste kang bata ka. Noong ibinigay ko sa iyo ang aking anak na babae noon, ano ba ang sinabi ko? Anong nangyayari? Buntis na siya ngayon. Paano mo nasaktan siya? Papatayin kita. Nanay, Nako, anong ginagawa mo dito sa labas? Kakapanganak mo lang, huwag kang lumabas sa hangin. Kung may mang-aapi sa iyo sa pamilya niya, sabihin mo sa akin, ipaglalaban kita. nanay, huwag kang magkamali ng intindi. Ang aking biyenan at si Mang Tonyo ay napakabait sa akin. Kahapon noong nanganak ako, binilhan pa ako ng aking hipag 100 taong gulang na ginseng at nagpatawag pa ng doktor mula sa Huichun Hall. Bakit may nagsasabi na ginagawan ka ng masama ng iyong mga biyenan? Ako ang nagpatawag kay Tia. Tia, kahit na ang aking kuya at nanay hindi kailanman ginawang masama ang aking hipag, kahapon, may isang tao talagang pumunta at nagsira ng mga gamit na naging dahilan para ang aking hipag ay maagang manganak. Alam kong ikaw iyon. Ginang Wang, hindi ba't lagi kang nagsasabi ng yabang sa harap mismo ko? Bakit pinapasok mo ang ibang tao sa bahay mo? Ang iyong manugang na babae at apo na lalaki ay muntik nang nasa panganib at hinayaan mo lang? Nanay, bakit hindi ka nalang umalis? Takot na malaman ng iba na ipinagbili mo ang iyong anak na babae at hindi lang nagkaproblema, kundi pati nanganganib ang iyong manugang na babae at apo na lalaki. Dahan-dahan lang. Clara, Kuya Tonyo, bumalik ka rin. Clara. Ngayon ang araw ng iyong pag-uwi. Sa tingin ko, may mga bagay na hindi dapat kong sabihin, pero kailangan ko pa ring sabihin. Naging mali ang pamilyang ito sa iyo. Ngayon ay kasal ka na kay Ginoong Santos. Dahil sa kabutihang iyon, malaya ka na sa pamilyang ito. Mula ngayon, hindi ka na dapat bumalik. Nanay, aalagaan ko siya hanggang sa huli. Narinig ko ang tungkol sa mga bagay na ginawa ni nanay. Talagang nararamdaman ko na hindi na kita kayang harapin. Pero hindi ko inaasahan, noong nagkaproblema ang iyong bayaw, ikaw ang nakahanap ng tao para iligtas siya at ang bata. Ayaw ko, Clara, na patuloy na hilahin ng pamilyang ito. Ang doktor at gamot sa Huichun Hall ay mahal. Tanging meron ako ay itong natitira. Kunin mo. Babayaran ko ang natitira ng dahan-dahan. Kukunin ko na. Ang pag-aalaga sa bayaw at sa aking pamangkin ay responsibilidad mo na, hindi kita pagtatalunan. Clara, itinuturing pa rin niya akong kapatid. Alis na ako. Umakyat ka. Paalam, nanay. Clara, siguradong masaya ka. Clara,